Nagsimula ang series kay Satoru Mikami, 37 taong gulang na binata at may maayos na trabaho. Bagamat mayroon na siyang desenteng buhay na hinahangad ng pagiging isang binata, may kulang pa rin sa kanya at iyon ay ang pagkakaroon ng girlfriend na tinalo pa siya ng mga genggeng. Isang araw ay nakipagkita siya sa kanyang katrabaho na si Tamura, kung saan ipinakilala nito sa kanya ang bagong girlfriend nitong si Miho. Habang papunta sila sa isang resto upang kumain, bigla silang napatigil nang makita ang isang baliw na lalaki na may hawak na kutsilyo. Nang makita ito ni Satoru na patungo sa direksyon ni Tamura, agad niya itong tinulak na naging dahilan upang siya ang masaksak ng lalaki. Agad ding tumakas ang lalaki, habang si Satoru naman ay bumagsak sa sahig. Habang umaagos ang dugo mula kay Satoru ay biglang isang misteryosong tinig ang kanyang narinig na nag-anunsyo ng pagkakaroon niya ng katawan na hindi nangangailangan ng dugo. Dahil naman sa nararamdaman niyang init at lamig ay inanunsyo rin ng tinig ang pagkakaroon niya ng iba't ibang thermal resistance at ang sakit na nakuha niya mula sa saksak ay nagbigay din sa kanya ng physical attack resistance. Habang unti-unti niyang napagtanto na ito na ang kanyang katapusan, nangako siya sa sarili na sa susunod niyang buhay ay hahantingin niya ang lahat ng babae sa mundo, kaya naman din inig ito ng tinig at nakakuha siya ng unique skill na Predator. At dahil naman mamamatay siya na isang virgin na tila hango sa isang istorya ng mga salamangkero, binigyan din siya ng tinig ng unique skill na Great Sage. Sa huli ay hiniling niya kay Tamura na sirain nito ang hard drive ng kanyang computer dahil baka matuklasan ang kanyang mga itinatagong mga sikreto. Doon ay tuluyan nang nagpaalam si Satoru sa mundong ibabaw, ngunit ang hindi niya inaasahan ay muli pala siyang isisilang sa ibang mundo. Nang magkaroon ng malay si Satoru ay agad niyang napansin na tila nawala ang lahat ng kanyang pandamang tao at tila naging bouncy at malambot siyang nilalang. Doon niya lamang napagtanto na siya pala ay muling isinilang bilang slime at medyo naiinis dahil hindi man lang siya isinilang sa pagiging isang macho. Ngunit dahil wala na rin siyang magagawa ay sinubukan na lamang niyang tuklasin ang kanyang bagong katawan at kumain ng ilang halaman, subalit may mga katanungan pa rin siya tungkol sa kanyang paligid at bagong katawan. Kaya naman dahil sa kanyang unique skill na Great Sage ay muli siyang nakarinig ng tinig mula sa kanyang isipan kung saan ito ang sasagot ng kanyang mga katanungan at magbibigay sa kanya ng mga impormasyon. Dahil doon ay nalaman niya mula rito ang tungkol sa isa niyang unique skill na Predator kung saan kaya niyang ma-absorb ang skill ng lahat ng kanyang lumunin at mag-aya ang anyo nito. Habang mananatili rin sa kanyang storage stomach ang lahat ng kanyang kainin, nagbigay ang Great Sage ng halimbawa ng kinain niyang halaman kanina na ginagamit pala sa paggawa ng healing potion. Dahil natuklasan niyang maaari siyang makagawa ng healing potion na maaari niyang magamit sa hinaharap, sinimulan muli niyang kumain ng parehong mga halaman na kinain niya kanina. Doon ay kumain rin siya ng ilang magic stone ore, isang mataas na uri ng bato na napakabihira at may mataas na halaga. Sa sobrang excited niyang mag-explore ay bigla siyang nahulog sa isang lawa kung saan napagtanto niya na hindi pala nalulunod ang mga slime. Kaya naman gamit ang isa niyang kakayahan ay mabilis siyang nakaalis sa ilalim ng tubig, ngunit sa sobrang bilis niya ay bigla siyang tumilapon at bumangga sa isang barrier. Agad niyang naramdaman ng isang napakalakas na presensya sa loob ng barrier, at isang napakalaking nilalang ang kumausap sa kanya sa pamamagitan ng telepathy. Dahil hindi pala nakakakita si Satoru bilang slime ay iminungkahi ng nilalang na tuturuan siya nitong makakita, ngunit sa isang kondisyon at iyon ay magiging magkaibigan sila. Agad na pumayag si Satoru at mabilis niya ding natutunan ang bago niyang extra skill na Magic Sense kung saan nagsimulang magliwanag ang lahat para kay Satoru at nakikita na niya ang lahat sa kuweba, pati na rin ang mga magicals o mana sa paligid. Ngunit nang tignan niya kung sino ang kausap niya kanina ay labis niyang ikinagulat na isa pala itong dragon, kung saan nagpakilala sa kanya ito bilang ang Storm Dragon na si Veldora, isa sa 4 na true dragon na umiiral sa mundong iyon. Agad na napagtanto ni Veldora na kakaibang slime ang bida, kaya naman ipinaliwanag ni Satoru ang nangyari sa kanya. Dahil doon ay ibinunyag ni Veldora na mayroon ding ibang tao na napunta sa mundong iyon at karamihan ay ipinatawag laban sa kanilang kagustuhan, ngunit sa lahat ng iyon ay si Satoru lamang ang muling isinilang bilang isang hindi tao at kundi isang slime. Nang si Veldora naman ang nagkwento ng kanyang buhay, binanggit niya na siya ay naiselyo sa kuwebang ito 300 taon na ang nakalipas. Dahil aksidente niyang nagawang abo ang isang bayan, isang chosen hero ang dumating upang siya ay kalabanin at ikinulong gamit ang unlimited imprisonment. Medyo naawa si Satoru sa buhay ni Veldora dahil matagal na itong walang kausap at malungkot sa kuwebang ito, na tila hango naman daw sa kanyang dating buhay na walang girlfriend. Kaya naman nakapagpasya siya na maging tunay silang magkaibigan ni Veldora, kung saan hindi naman siya nito tinanggihan at naging ganap nga silang BFF for life.
Dahil buddies na silang dalawa ay ayaw ni Satoru na maiwan na lamang si Veldora sa loob ng kuweba, kaya naman kailangan nilang suriin ang unlimited imprisonment para matanggal ito at makalaya si Veldora. Naisip ni Satoru na gagamitin niya ang kanyang predator skill upang lumunin si Veldora at manatili sa kanyang stomach storage, habang sa tulong ng Great Sage ay susuriin nito ang data ni Veldora upang makahanap sila ng paraan upang matanggal ang unlimited imprisonment. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Veldora sa plano ni Satoru, ngunit bago sila magpatuloy ay naisip ni Veldora na bigyan nila ang isa't isa ng wastong pangalan upang mabigyan din ni Veldora ang bida ng kanyang divine protection. Dahil doon ay naisip ng bida na tawagin ang kanyang kaibigan sa bagong pangalan na Veldora Tempest, habang siya naman ay binigyan ni Veldora ng pangalan bilang Rimuru Tempest. Kaya naman ngayon ay nakatatak na sa kanyang data ang kanyang bagong pangalan, at simula ngayon ay tatawagin na ang bida sa pangalan na Rimuru. Matapos yun ay sinimulan ng lamunin ni Rimuru si Veldora gamit ang kanyang predator skill, kung saan matapos niya itong lamunin ay agad niyang iniutos sa Great Sage na pag-aralan ang unlimited imprisonment. Dahil sa pagkawala ng presensya ni Veldora ay agad itong naramdaman ng iba't ibang halimaw at maging ng mga pamahalaan sa buong rehiyon, tulad na lamang ng dalawang opisyal ng Bluemond Kingdom. Nabanggit nila na dahil sa pagkawala ng kinakatakutang dragon ay maaaring maging daan ito sa mga halimaw na magwala, habang ang Eastern Kingdom naman ay maaaring sakupin ng kagubatan ng Jura na magiging malaking problema sa kanila. Dahil doon ay nakapagpasya silang kumilos upang imbestigahan ang nangyari at pumunta sa kagubatan ng Jura. Lumipas ang ilang araw at nagpatuloy si Rimuru sa pag-explore sa kuweba, kung saan ay natutunan niya ang ilang kakayahan tulad na lamang ng water blade. Doon ay nakasagupad din siya ng iba't ibang halimaw sa kuweba, at sa bawat halimaw na natatalo niya ay kinokonsumo niya ang mga ito at nakukuha ang kanilang mga kakayahan, pati na rin ang abilidad na mag-transform sa kanilang anyo anumang oras. Makalipas ang ilang linggo at makakuha ng napakaraming bagong kakayahan at anyo ng malalakas na halimaw, natagpuan ni Rimuru ang isang malaking pinto na naisip niya agad na ito ang exit ng kuweba. Ilang sandali lang ay biglang bumukas ang pinto, at tatlong adventurer ang biglang lumitaw upang halughugin ang kuweba. Bagamat ito ang unang beses na nakakita si Rimuru ng mga tao sa mundong iyon, naisip niyang huwag nang makipag-ugnayan sa mga ito dahil baka masaksak na naman siya. Kaya nang makaalis ang mga ito ay agad siyang kumilos upang lumabas ng kuweba. Hindi pa man nakakalayo si Rimuru sa bagong mundo niyang ginagalawan ay agad siyang nakatagpo ng isang grupo ng mga nangangatog at payatat na goblin. Sinubukan niyang magpakilala sa mga ito gamit ang sound wave, ngunit lalo lamang natakot ang mga ito at sinabing alam nila kung gaano kalakas si Rimuru. Habang nagtataka si Rimuru kung siya ba ang tinutukoy ng mga ito, kinumpirma nga ito ng isa sa kanila at ibinunyag na kaya sila naparoon ay dahil nais nilang humingi ng tulong sa kanya. Dinala siya ng mga ito sa kanilang village at doon ay nakaharap niya ang elder ng mga goblin. Ipinaliwanag ng elder na matapos mawala ang kanilang tagapangalagang Diyos na si Veldora ay nagsimulang dumami at gumalaw ang iba't ibang halimaw sa kagubatan upang agawin ang kanilang teritoryo. Kabilang dito ang isang grupo ng mga lobo na palagi silang sinasalakay na nagresulta sa pagkamatay ng ilan nilang kasamahan, kabilang na ang tumatayong guardian ng kanilang village. Kaya naman nakikiusap kay Rimuru ang elder na iligtas ang kanilang village, ngunit sinabi ni Rimuru na isa lamang siyang slime at hindi ganoong kalakas. Subalit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito dahil hindi naman daw siya maglalabas ng napakalakas na aura kung isa siyang mahinang nilalang. Kaya upang maintindihan ang sinasabi ng mga ito ay ginamit niya sa kanyang sarili ang kanyang magic sense, at doon ay nagulantang siya dahil naglalabas pala siya ng napakalakas na aura simula nung lumabas siya ng kuweba. Matapos niya itago ang kanyang aura ay muling nakiusap sa kanya ang mga ito na iligtas ang kanilang village, at bilang kapalit ay ibibigay ng lahat ng taga-nayon ang kanilang katapatan kay Rimuru. Ilang sandali lang ay may umaalulong na isang lobo, kung saan nagbigay takot naman ito sa lahat ng taga-nayon. Ngunit sinabi ni Rimuru na huwag silang mag-alala dahil tatalunin nila ang mga lobo, at siya bilang si Rimuru Tempest ay poprotektahan silang lahat. Dahil doon ay lumuhad sa kanya ang mga ito at sinimulan siyang sambahin na parang santo. Bilang unang hakbang sa pagtulong sa mga goblin ay binisita niya ang mga sugatan nitong mga kasapi. Doon ay isa-isa niyang nilagay ang mga ito sa kanyang stomach storage at pinagaling gamit ang mga potion na ginawa niya kanina, at pagkatapos ay isa-isa din niyang inilabas ang mga ito. Ang sunod namang hakbang ay inutusan niya ang mga goblin na gumawa ng mga bakod palibot ng village para sa kanilang depensa. Kaya nang sumapit ang gabi at nakatakdang sumugod ang mga lobo ay napansin ng mga ito na nakahanda na ang mga goblin.
Binaliwala ito ng leader at pinasugod ang mga kasapi, ngunit agad ang mga itong nasilo sa mga bitag na sinulid ni Rimuro, habang pinagpapana sila ng mga goblin. Gayunpaman ay hindi nagpatinag ang leader ng mga lobo at sinira ang mga sinulid ni Rimuro, ngunit nahuli pa rin ito sa isa pang skill ng bida at mabilis na tinanggalan ng ulo gamit ang water blade. Matapos mamatay ng pinuno ay sinabihan niya ang mga natitirang lobo na umatras na lamang, ngunit tila wala ang mga itong balak na umatras. Dahil doon ay nilamon niya ang katawan ng pinuno at ginaya ang anyo nito, at pagkatapos ay sinubukan niyang takutin ang mga kasapi gamit ang skill ng kanilang pinuno. Ngunit imbis na umatras ay biglang lumuhad ang mga ito at sinabing nais nilang paglingkuran ang bida, na ikinagulat naman ni Rimuro. Ngayon ay may malaking problema si Rimuro dahil hindi na lang isang grupo kundi dalawang grupo na ng mga halimaw ang kanyang responsibilidad, kaya nagpasya siyang gumawa ng paraan upang mapagkasundo ang mga ito. Bilang panimula ay napansin ni Rimuro na halos magkapantay ang bilang ng mga goblin at mga lobo, kaya naman ipinarehan niya ang bawat isa at sinabing kailangan nilang magtulungan simula ngayon. Sinangayunan naman ng lahat ang kanyang sinabi, ngunit mayroon pa pala siyang isang problema dahil wala ni isa sa mga ito ang may pangalan. Kaya nang banggitin ni Rimuro na bibigyan niya muna sila ng pangalan ay labis ang saya ng mga ito, na ipinagtaka naman ni Rimuro kung bakit sobrang saya nila. Pumili na ang lahat na parang tatanggap ng ayuda. Binigyan niya ang elder ng pangalan na Regard, kung saan isinunod ito sa pangalan ng namatay nitong panganay na anak at guardian ng kanilang nayon. Rigger naman ang ibinigay niyang pangalan para sa anak ng elder na bunso, kung saan kapangalan nito ang yumao nitong kuya. Nagpatuloy pa si Rimuro sa pagbibigay ng pangalan sa lahat ng natitirang goblin, kung saan nalulungkot siya para sa mga ito dahil kung ano-ano na lang ang mga ibinigay niyang pangalan sa mga ito. Matapos niyang bigyan ng pangalan ang lahat ng goblin ay isusunod naman niya ang mga lobo, kung saan ang una niyang binigyan ng pangalan ay ang anak ng pinaslang niyang pinuno ng mga ito, at pinangalanan niya itong Ranga. Subalit matapos yun ay bigla na lamang siyang nanghina, kung saan ipinaalam ng Great Sage na labis niyang nagamit ang kanyang magic skills at kailangan muna niyang matulog. Kaya habang pinupunasan siya at iniingatan na parang santo, doon nabanggit ni Regard na ang pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw ay labis na nakakaubos ng magic skills. Makalipas ang 3 araw ay nakarecover na si Rimuro, kung saan doon ay binati siya ng isang magandang babae na hindi niya nakikilala. Doon ay dumating din si Regard na parang Captain America ang pagbabago, kung saan ipinaliwanag nito na kapag ang halimaw ay binigyan ng pangalan ay tumataas ang rango at sila ay nag-evolve. Dumating din si Ranga upang batiin ang kanyang amo, ngunit dahil sa sobrang saya nito ay nasira ang kaisa-isahan nilang bahay. Habang masayang-masaya ang lahat sa kanyang paggising ay napansin ni Rimuro na halos lahat sa village ay nagbago ang itsura, puwera lamang kay Gobta na malaki pa rin ang ilong. Natuklasan naman niya mula kay Ranga na kahit hindi niya nabigyan ng pangalan ang ibang kasama nitong lobo ay nag-evolve din ang mga ito, kung saan ito ay dahil iisa lamang ang ginagamit nilang pangalan sa kanilang clan. At dahil binigyan ni Rimuro ng pangalan si Ranga at may apelyidong Tempest, tatawagin na rin ang ibang kasama nitong lobo bilang The Tempest Wolves. Kinalaunan ay tinipon ni Rimuro ang lahat para sa isang pagpupulong. Dahil lumalaki na ang kanilang komunidad ay kailangan na nilang mag-set ng mga batas na kailangan sundin ng lahat. Habang ang unang batas ay bawal silang umatake ng mga tao, ang pangalawa naman ay bawal silang mag-away-away at ang huli ay bawal nilang maliitin ang ibang lahi. At upang masigurado na magiging maayos ang lahat ay itinalaga naman niya si Regard bilang village lord, kung saan ito ang mamamahala ng kanilang village. Nagtalaga din siya ng mga grupo na mangungulekta at maghahanap ng kanilang pagkain, habang isang grupo naman para sa pagbabantay ng buong village. Ngunit may dalawa pang problema si Rimuro at iyon ay ang maghanap ng gagawa ng kanilang mga tirahan, lalo na ang mga pananamit, dahil medyo nakakaalarma na daw ang palagi niyang nakikita. Kaya nang mabanggit ni Regard na may mga dwarves mula sa kaharian ng Dwargen na maaaring makatulong sa kanila sa paggawa ng bahay at mga damit, agad na nagpasya si Rimuro na tumungo doon kasama ang ilang mga goblin na sakay sa Tempest Wolves. Kasama si Rigger at 2 goblin at si Gobta na kanilang magiging guide, tumungo ang grupo ni Rimuro patungong syudad ng Dwargen upang maghanap ng artisan na makakatulong sa kanilang gumawa ng bahay at mga damit. Sa kanilang paglalakbay ay natuklasan ni Rimuro mula kay Rigger at Gobta na ang lungsod ng Dwargen ay isang neutral zone at free trade area, na ibig sabihin ay walang problemang pumasok roon ang iba't ibang lahi upang makipagpalitan ng kalakal. Natuklasan din niya mula kay Gobta na maraming mga elves na naninirahan roon, kaya naman hindi na maitago ni Rimuro ang kanyang excitement na makakita ng mga ito.
Sa loob lamang ng 3 araw ay narating na ng grupo ni Rimuro ang Dwarven Kingdom, kung saan inutusan niya ang karamihan na manatili sa labas at tanging si Gobta na kanyang magiging guide ang isasama niya sa loob. Ngunit nang pumila na sila upang makapasok sa loob ng syudad, agad silang ginulo ng isang grupo ng mga adventurer na nais silang bugbugin dahil iniisip na mahihinang nilalang lamang sila. Kaya upang turuan ng mga ito ng leksyon ay nag-transform si Rimuro sa anyo ng tatay ni Ranga, na tila lumalabas na nag-evolve dito sa mas malakas na bersyon ng Tempest Wolf. Doon ay ginamit ni Rimuro ang howling skill at tinakot ang mga adventurer, ngunit sa sobrang epektibo nito ay pati ang ibang nilalang na nakapila ay naapektuhan rin. Dahil doon ay himas-rehas silang dalawa ni Gobta. Ngunit agad din silang naabsuelto matapos matuklasan ng guard na wala naman silang ginawang kasalanan at self-defense lang ang lahat. Subalit bago sila palayain nito ay isang guard pa ang dumating at iniulat na may mga menero na nasugatan dahil sa pag-atake ng isang halimaw at wala silang sapat na potion para gamutin ang mga ito. Doon na pumasok si Rimuro at nag-alok ng isang drum ng healing potion na nagmula sa kanyang katawan, kung saan hindi naman nagdalawang isip ang guard na tanggapin ito. Pagbalik ng guard ay nagpasalamat ang mga menero kay Rimuro dahil sa ibinigay niyang healing potion, at dahil doon ay naging tropa niya ang guard at nagpakilala bilang Kaido. Pumayag din ito na dalhin si Rimuro sa kapatid nito na siyang pinakamagaling na panday ng kanilang kaharian, na lumalabas na amo din ng 3 menero niyang tinulungan, at ito ay ang Dwarven blacksmith na si Kaijin. Bagamat nagpapasalamat si Kaijin sa ginawang tulong ni Rimuro para sa kanyang mga tauhan, hindi niya matutulungan ang bida sa request nito dahil abala na siya sa paggawa ng order para sa kaharian. Lumalabas na kailangan makagawa ni Kaijin ng 20 longsword para sa kaharian, ngunit dahil sa kakulangan niya ng magic ore ay imposible niya itong matapos hanggang katapusan ng linggo. Kaya naman nangangamba siya na baka bawiin ng isang ministro na nagngangalang Vesta ang kanyang certification bilang panday, dahil tumatagal ng 2 linggo upang makagawa ng 20 espada. Dahil doon ay naalala ni Rimuro na marami nga pala siyang inimbak na magic ore sa kanyang katawan noong siya ay namamalagi sa kuweba, kaya nang ilabas niya ito sa kanyang katawan ay nagulat ang panday dahil hindi lamang ito isang ordinaryong magic ore kundi isang naproseso ng tipak ng Magi Steel. Bilang kapalit ay nais lamang ni Rimuro na hanapan siya ni Kaijin ng kapwa nito mga artisan na sasama sa kanilang village at magtuturo sa kanila ng paggawa ng bahay at mga damit, kung saan agad namang pumayag roon si Kaijin. Subalit hindi pa pala roon natatapos ang pagtulong ni Rimuro kay Kaijin, dahil sa pagkakataong ito ay hiniram naman niya ang isang magic sword na gawa ng panday. Gamit ang Predator skill ay nilamon niya ang espada at pinasuri niya ito sa Great Sage upang makagawa pa ng ilang kopya nito, kung saan mabilis pa sa Xerox machine na nakagawa si Rimuro ng 20 espada, na labis na ikinagulat ng lahat. Dahil doon ay maagang na-deliver ni Kaijin ang in-order sa kanyang mga espada, kaya naman bilang pagdiriwang ay pumunta sila sa isang bar na pinapatakbo ng mga kaakit-akit na mga elves. Doon ay abot langit ang kaligayahan ni Rimuro, habang todong ngiti naman sa kanya ang mga manong na palaging laman ng beer house. Nang umupo na sila upang masimula na ang inuman session, doon lamang naalala ni Rimuro na nasa selda pa pala si Gobta at nakalimutan niya itong gisingin. Ngunit habang iniisip niya si Gobta ay bigla siyang inalok ng isang elf na hulaan kung sino ang taong itinadhana para sa kanya. Pumayag naman si Rimuro at lumabas sa crystal ball ang 5 bata na nagpapaalam sa isang babae, kung saan agad na napaisip si Rimuro na kung ito ang taong nakatadhana para sa kanya ay kailangan niya itong makilala. Ngunit bigla silang naantala sa pagdating ng ministro na si Vesta, kung saan hindi ito makapaniwala na natapos na at naipadala na ni Kaijin ang mga espada na in-order sa kanya ng kaharian. Kaya naman tinoon na lamang niya ang atensyon niya kay Rimuro, kung saan minaliit niya ang bida at sinabing hindi daw nababagay ang katulad nitong isang mababang uri ng halimaw sa ganitong klaseng lugar. Upang ipakita ang pagkadismaya nito ay binuhusan ni Veste si Rimuro ng alak, ngunit hindi naman ito pinalagpas ni Kaijin at binigyan niya ng isang pampatulog ang ministro na malakas pa sa alak. Hiniling ni Kaijin kay Rimuro na siya na lamang ang isama ng bida bilang artisan na kailangan nito sa kanilang village dahil may kutob na siya kung ano ang mangyayari sa kanya. Tulad ng inaasahan ni Kaijin ay inaresto nga sila kasama ang nagbabalik kulungan na si Rimuro at ikinulong para sa isang paglilitis. Habang muling nakasama ni Rimuro sa loob si Gobta na tulog pa rin hanggang ngayon, humingi naman ng paumanhin sa lahat si Kaijin dahil sa kanyang ginawa. Nang matanong ni Rimuro kay Kaijin ang tungkol kay Vesta at kung bakit tila mainit ito sa kanya, doon na ikwento ni Kaijin na dati siyang naglingkod sa hari ng Dwargen bilang isa sa kapitan ng Royal Knights, habang si Vesta naman ang kanyang assistant.
Noon pa ay hindi matanggap ni Vesta na pinaglilingkuran nito ang isang dwarf na galing sa pamilya ng mahihirap habang ito ay galing sa pamilya ng maharlika. Dagdag pa ni Kaijin na mayroon ding inatas sa kanilang proyekto noon na dahil naman sa pagmamadali ni Vesta na matapos ang proyekto ay pumalpak lamang ito. Sa kanya ibinuhos lahat ni Vesta ang sisi at binayaran pa nito ang ilang sundalo na magsalita laban sa kanya upang sa gayon ay magbitiw siya sa pwesto. Gayunpaman, naniniwala si Kaijin na hindi masamang tao si Vesta at maaaring magbago ito kung mawawala siya sa paligid, kaya naman ito na rin ang pagkakataon upang umalis na siya ng bayan at magtrabaho kay Rimuro. Hindi naman papaiwan ng tatlo nitong tauhan dahil kung saan man daw pumunta si Kaijin ay sasama silang tatlo. Kinabukasan, dinala na silang 5 sa korte upang malaman kung ano ang magiging hatol sa kanila. Present din sa paglilitis ang hari ng kaharian na si King Gazelle Dwargo na agad na naramdaman ni Rimuro na isang malakas na nilalang ang nasa kanyang harapan. Dahil hindi pinapayagan magsalita ang mga hahatulan ay ang abogado ang magsasalita para sa kanila, ngunit agad nilang napansin na taliwas ang mga sinasabi nito sa tunay na nangyari, at agad nilang napagtanto na binayaran din ito ni Vesta. Dahil doon ay hahatulan na sana sila ng mahigit sa 10 taon na pagtatrabaho sa minahan kung hindi lamang nagsalita ang hari at tinanong si Kaijin kung balak pa ba nitong bumalik sa kanyang serbisyo. Ngunit agad na ipinaliwanag ni Kaijin na mayroon na siyang bagong paglilingkuran at kahit utusan pa siya ng hari ay hindi na rin siya babalik. Dahil doon ay nagbigay ng hatol ang hari at ipinahayag nito na ipapatapon si Kaijin at ang kanyang mga kasama at hindi na sila papayagan pang makabalik sa kaharian na ito. Matapos mag-alisa ng lahat sa korte, kinausap ng hari si Vesta at ibinunyag na matagal na niyang alam na ito ang tunay na may kasalanan sa pagkabigo noon ng kanilang proyekto, kung saan sinubukan niyang maghintay na ipagtapat ito sa kanya ni Vesta ngunit binigo lamang siya nito. Biglang ipinakita ng hari ang potion na regalo sa kanila ni Rimuro, isang mataas na dekalidad na healing potion na kahit ang kanilang kaharian ay hindi ito kayang gawin. Sinabi ng hari na muli na naman siyang binigo ni Vesta sa pagkakataong ito dahil sa ginawa nitong pangmamaliit kay Rimuro ay naputol ang maganda sanang ugnayan ng kanilang kaharian rito. Dahil sa mga naging aksyon ni Vesta ay nagpasya ang hari na tanggalin na ito sa serbisyo at pinagbawalan rin na muling makatungtong ng kastilyo. Samantala, nagpaalam naman na si Kaijin sa kanyang kapatid na si Kaido upang sumama kay Rimuro at maging pinakatapat na artisan ng bida. Ngunit ang hindi alam ni Rimuro ay nag-utos si King Gazelle na siya ay bantayan dahil kinilala siya ng hari bilang isang banta na maihahambing sa kapangyarihan ng Storm Dragon na si Veldora. Sa kaharian naman ng Blue Moon, ang tatlong adventurer na sina Guido, Caval, at Eren, ang parehong grupo na nakita ni Rimuro sa kuweba, ay nakabalik na upang magbigay ng ulat sa kanilang guildmaster na si Fuse. Bagamat pinatunayan na ng kanilang ulat ang tuluyang pagkawala ni Veldora sa kuweba at walang kahit anong banta ang Eastern Empire sa kanilang teritoryo, ay nais pa rin sila nitong magsiyasat sa Great Forest of Jura at binigyan lamang sila ng 3 araw na pahinga. Habang nagrereklamo sila dahil gusto pa nila ng mas mahabang bakasyon, narinig ng isang babae ang kanilang pinag-uusapan at tinanong kung maaari ba itong sumama sa kanila patungong Forest of Jura. Pumayag naman ang 3 sa hiling ng babae habang ipinakilala nito ang sarili sa kanila bilang Shizo. Samantala, nang makabalik na sina Rimuro sa Goblin Village, doon ay ikinagulat niya na may 500 pang goblin ang dumating sa nayon upang humingi ng proteksyon mula sa kanya. Dahil ayaw naman niyang maging hapunan na lamang ito ng iba pang mga halimaw, nagpasya siyang tanggapin ang mga ito at bigyan na rin ng mga pangalan, kaya naman sleep mode na naman siya pagkatapos nito. Makalipas ang 3 araw at muli siyang magising, nadiskubre ni Rimuro ang malaking pagbabagong naganap sa village habang siya ay wala. Sa ilalim ng gabay ni Kaijin, natututo na ngayon ang mga goblin kung paano gumawa ng mga kasangkapan at sandata, habang si Dord ay nagtuturo naman ng kanyang craftsmanship. Itinuro naman ni Garm ang tamang paggawa ng kasuotan at matibay na armor, habang si Merd naman ang nagturo kung paano gumawa ng maayos at matibay na tirahan. Habang pinagmamasdan ni Rimuro ang mga pagbabago sa nayon, naalala niya si Gobta noong nakalimutan niyang kunin ito mula sa kulungan. Dahil sa kagustuhan ni Gobta na makahabol sa kanila ay natutunan niyang tawagin ang kanyang Tempest Wolf na siyang ginamit niya upang makatakas. Bagamat hindi nabiyayaan ng maayos na itsura si Gobta ay nabiyayaan naman ito ng lubos na katalinuhan na ngayon ibinabahagi niya rin ang kanyang natutunan sa iba pa niyang kasamahan. Samantala, dumating naman si Regard at napansin ni Rimuro na tila nag-evolve pa ito simula nang i-promote niya sa pagiging Goblin King na ngayon pinuno na ng iba pang mga Goblin Elders na sumapi sa kanilang nayon.
Iniulat ni Rigurd na mayroon daw na namataan ng mga tao malapit sa kanilang teritoryo kung saan napaisip si Rimuro kung ano ang pakay ng mga ito. Lumalabas na ito pala ang tatlong adventurer kasama si Shizu na hinahabol ng isang kawan ng mga higanteng langgam. Ngunit nang hindi na nakatiis si Shizu ay kinalaban na niya ang mga halimaw kung saan gamit ang kanyang magic sword ay sinilaban niya ang lahat ng langgam. Subalit nang may natira pa palang isa ay bigla naman siyang nanghina, kaya naman to the rescue roon si Rimuro at tinusta ang langgam gamit ang kanyang Black Lightning. Dahil natanggal ang maskara ni Shizu ay iniabot ito ni Rimuro sa babae, kung saan nang makita niya ang mukha nito ay agad niyang naalala na ito ang babaeng itinakdang makilala niya ayon sa hula. Dinala ni Rimuro ang mga tao sa kanyang village, kung saan doon ay pinakain nila ito ng hapunan. Nang ipakilala ni Rigurd si Rimuro bilang ang kanilang master, medyo nagulat roon ang mga adventurer dahil isang slime ang master ng lupain na iyon, ngunit nagbigay respeto pa rin ang mga ito dahil sa pagtulong sa kanila. Sinubukan pag-aani ni Rimuro ang sitwasyon at gumamit siya ng isang joke na galing sa kanyang mundo, kung saan agad itong nagets ni Shizu kaya napagtanto ni Rimuro na marahil nagmula rin ito sa Japan. Nang tanungin ni Rimuro ang mga adventurer kung bakit sila naroon, doon ipinaliwanag ni Caval na inutusan sila ng guildmaster ng kaharian ng Blue Mond na imbestigahan ang kagubatan ng Jura dahil sa lumalalang aktibidad ng mga halimaw. Sinabi ni Rimuro na wala naman sigurong magiging problema sa guild ang pagtatayo nila ng isang payak na goblin village sa loob ng kagubatan ng Jura, na sinang-ayunan naman ng mga adventurer. Sa huli ay sinabihan ni Rimuro ang kanyang mga bisita na maaari silang magpalipas ng gabi sa kanyang nayon. Matapos kumain ni Shizu, pinuntahan ito ni Rimuro at doon niya nakumpirma ang kanyang hinala na si Shizu ay nagmula rin sa Japan, kaya naman agad silang naging malapit sa isa't isa. Ibinahagi ni Rimuro ang kanyang kwento kung paano siya napunta sa mundong iyon, habang si Shizu naman ay ipinatawag sa mundong iyon gamit ang isang mahika sa huling bahagi ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Dahil doon ay naalala ni Rimuro ang mga sinabi sa kanya ni Veldora tungkol sa mga taong ipinatawag laban sa kanilang kagustuhan, kaya naman naisip niya na marahil mahirap iyon para kay Shizu. Kaya upang mapasaya si Shizu ay naisip niyang ipakita rito ang kanyang alaala, kung saan noong una ay naipakita niya ang kanyang itinatagong pantasya, ngunit sa huli ay nagawa niyang maipakita rito ang isang sibilisado at mapayapang Japan. Labis ang pagkamangha ni Shizu dahil malaki na ang ipinagbago ng Japan noong huli niya itong makita, ngunit bigla silang naantala nang may maramdamang matinding sakit si Shizu. Hindi naman na ibinahagi pa ni Shizu kay Rimuro ang tungkol rito, habang dumating naman si Kaijin upang makausap si Rimuro tungkol sa bago nilang itatayong bahay. Nang makaalis na sina Rimuro, doon ay nagbalik tanaw naman si Shizu kung paano siya napunta sa mundong iyon. Dahil sa kaguluhan noong ikalawang pandaigdigang digmaan ay nasawi ang ina ni Shizu, habang siya naman ay bigla na lamang ipinatawag gamit ang isang mahika ng apoy. Lumalabas na ang nagpatawag sa kanya ay isang Demon Lord na nagngangalang Leon Cromwell. Nang malaman ng Demon Lord na mayroong affinity ng apoy si Shizu, ay ibinigay nito ang kanyang katawan sa Fire Spirit na si Ifrit. Matapos manirahan ng elemental spirit na si Ifrit sa katawan ni Shizu, isang halimaw ang biglang dumating at nais nitong agawin ang pagiging Demon Lord mula kay Leon. Nakita ni Leon na isa itong pagkakataon para sa kanyang bagong alagad, kaya naman inutusan niya si Ifrit mula sa katawan ni Shizu na sunugin at gawing abo ang kawawang ibong tao. Sa huli ay nalaman ni Leon ang pangalan ni Shizu at doon na niya ito sinimulang kupkupin. Lumipas ang panahon at nakilala ni Shizu ang kanyang kauna-unahang kaibigan mula sa mundong iyon, pati na ang alaga nito na binigyan niya din ng pangalan. Ngunit nang dalhin nila ang alaga sa palasyo ay naging agresibo ito nang makita nito si Leon. Dahil banta ito kay Leon ay muling kinontrol ni Ifrit ang katawan ni Shizu at sinunog ang babae pati na ang alaga nito, na nagdulot ng matinding trauma at lungkot kay Shizu dahil sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Nang bumalik ang kwento sa kasalukuyan, muling naramdaman ni Shizu ang matinding sakit na dulot ng aura ni Ifrit. Kaya naman agad siyang bumangon at nagsimulang magpaalam na kay Rimuro dahil baka makagulo lamang siya sa nayon. Sinabi niya rin na kailangan pa niyang hanapin ang lalaking tumawag sa kanya sa mundong iyon, kaya naman hindi na nagtanong pa si Rimuro at sinabihan na lamang na palagi itong welcome sa kanilang nayon. Lubos ang pasasalamat ni Shizu kay Rimuro at labis itong nagagalak na makilala siya. Ngunit ng oras na ng pag-alis ni Shizu kasabay ng tatlong adventurer, doon ay muling kinontrol ni Ifrit ang kanyang katawan kasabay ng biglaang pagkulimlim ng buong kalangitan, habang ito ay nagpakawala ng malakas na apoy.
Nang makita ng mga adventurer na pinalilibutan si Shizo ng malakas na apoy, doon nila napagtanto na si Shizo at si Shizo Izawa ay iisang tao lamang, kung saan ito ang legendary hero ng guild 50 taon na ang nakakaraan na kilala bilang The Conqueror of Flames. Matapos utusan ni Rimuro ang mag-ama na ilikas na ang mga taga-nayon, doon na tuluyang kinuha ni Ifrit ang katawan ni Shizo at naglabas ito ng isang malakas na shockwave. Tinawag din ito ang kanyang mga alagad na Flying Salamander, kung saan sinunog ng mga ito ang mga bahay sa nayon. Dahil doon ay sinabihan na rin ni Rimuro ang mga adventurer na lumikas, ngunit iginiit ng mga ito na hindi sila aatras at nais nilang iligtas si Shizo. Nang sumugod na ang mga salamander ay tinawag na ni Rimuro si Rongan na nagtatago sa kanyang anino, upang mabilis niyang maiwasan ang mga pag-atake ng mga ito. Gumanti si Rimuro gamit ang water blade ngunit wala itong epekto, kaya sinubukan niyang itanong sa Great Sage kung maaari ba niyang tirahin ito gamit ang lahat ng tubig sa kanyang katawan. Sinabi ng Great Sage na magiging epektibo ito, ngunit magdudulot naman ito ng isang malakas na pagsabog na ayaw namang mangyari ni Rimuro. Ngunit nang makita niya na epektibo ang Icicle Lance ni Eren sa mga salamander, sinagot siya ng Great Sage na epektibo ang mga magic attacks laban sa mga elemental spirits. Dahil doon ay hiniling niya kay Eren na gamitin sa kanya ang atake nito, kung saan ang gawin nga ito ng babae ay nilamon niya ang atake gamit ang kanyang predator skill. Kaya matapos itong pag-aralan ng Great Sage ay mas pinahusay pa ito ni Rimuro, kung saan pinatalo niya si Ronga at lumikha siya ng mas malakas na teknik na tumusok sa mga halimaw, at tinawag niya itong Icicle Shotgun. Subalit may isa pa palang natira at pinasabog nito ang sarili sa harap ng mga adventurer, na labis na mga itong ikinasugat. Dahil doon ay inutusan ni Rimuro si Ronga na dalhin ang mga ito sa ligtas na lugar, upang hindi na rin siya magpigil ng kanyang lakas na harapin si Ifrit. Lumikha si Ifrit ng mga clone nito at sinimulang palibutan si Rimuro, ngunit gamit ang kanyang Icicle Shotgun ay mabilis niya lang ang mga itong tinalo. Gayunpaman ay gumamit si Ifrit ng isang mahika upang lumikha naman ng isang malaking apoy at ikulong si Rimuro sa loob nito, na labis na ipinag-alala ng kanyang mga tagasunod. Sa loob ay nagsimulang magsisigaw si Rimuro ngunit napansin niya na tila walang epekto sa kanya ang apoy, kaya naman pinaalalahanan siya ng Great Sage na mayroon siyang thermal resistance na nagbibigay sa kanya ng immunity mula sa init ng apoy. Sinamantala ito ni Rimuro at tinalyan niya ang papaalis na sanang kalaban, at pagkatapos ay lumabas sa apoy na parang wala lang. Sinubukan pa siyang silaban ni Ifrit ngunit wala talaga itong epekto, kaya naman bilang panapos ay nilamon niya ito gamit ang kanyang predator skill. Habang nasa loob ng tiyan ni Rimuro si Ifrit, doon ay biglang may tumawa at sinabihan ng Fire Spirit na wala pala itong binatbat sa kaibigan niyang si Rimuro. Doon ay nagpakita si Veldora at sinabing siya naman ang makakaharap ni Ifrit sa walang hangganang tiyan ni Rimuro. Matapos ang nangyaring laban ay agad na ring sinimulan ang pagsasaayos muli ng village, habang si Shizo naman ay nagawang mailigtas ni Rimuro ngunit labis itong nagdadalamhati matapos nitong muntik nang mapatay ang lahat. Upang maibsan ang kanyang nararamdaman ay nagpasya siyang ibahagi ang kanyang buhay kay Rimuro, na maingat namang nakinig sa kanyang kwento. Ikinwento niya kung paano isang araw, ang kanyang amo na si Leon ay inabandona ang kastilyo dahil sa nangyaring isang laban, at siya ang naiwan upang magsilbing tagapagbantay nito. Ngunit noong araw din iyon ay doon niya nakilala ang tinatawag na hero, kung saan agad niyang napagtanto na wala siyang laban rito. Inakala niya noong una ay papatayin na siya nito, ngunit ikinagulat niya na naging mabait sa kanya ang hero at nagpasya itong siya ay kupkupin. Bilang patunay ng kabaitan ng hero ay ito rin ang nagbigay sa kanya ng anti-magic mask na dating pag-aari nito, kung saan sa tulong nito ay nagawa niyang mapigilan nag-impluwensya ng Fire Spirit. Higit pa roon ay tinuruan din siya ng hero ng iba't ibang mahika, at kalaunan ay natutunan niyang gamitin ang kapangyarihan ni Ifrit bilang sarili niyang lakas. Ngunit isang araw sa hindi malaman na dahilan, bigla na lamang umalis ang hero at siya ay iniwan, na may huling mga salita na sila ay marahil magkikita pang muli. Gayunpaman ay nagpatuloy siyang magpalakas at tumulong sa mga nangangailangan, at kalaunan ay doon siya nakilala bilang The Conqueror of Flames. Lumipas ang ilang dekada at bagamat siya ay mukhang bata kumpara sa kanyang edad, nagsisimula muling makaapekto sa kanya ng malaki ang aura ni Ifrit at nawawala na siya ng kontrol rito. Kaya nagpasya na siyang magretiro sa pagiging isang adventurer at maging ganap na isang guro sa kaharian ng Ingrasya, kung saan doon ay tinanggap niya ang iba pang mga batang tinawag rin sa ibang mundo upang turuan ang mga ito. Sa katunayan ng isa sa kanyang mga naging estudyante ay naging Grandmaster pa ng Freedom Association, na ikinamangha ni Rimuro.
Bagamat napapanatili ng kapangyarihan ni Ifrit ang kanyang batang itsura ay hindi na rin kayang pigilan ito ng kanyang tumatandang katawan, kaya naman nagpasya siyang hanapin si Leon upang sagutin ang kanyang mga katanungan. Dahil nararamdaman na ni Shizo na malapit nang magtapos ang kanyang buhay, hiniling niya kay Rimuro na kung maaari ay kainin siya nito dahil ayaw niyang ma-absorb siya ng mundong ito, kaya naman nais niyang magpahinga sa lugar kung saan siya magiging ligtas. Nang tanggapin ni Rimuro ang kanyang kahilingan, nakiusap din siya na hanapin nito si Leon upang sabihin na kilalanin ang kanyang pag-iral at tulungan din niya ang mga bata na makabalik sa kanilang mundo. Matapos mangako ni Rimuro na gagawin niya ang mga huling salita ni Shizo, doon ay tuluyan nang namaalam sa kanya si Shizo at nailantad ang tunay nitong edad. Nang dinggin na ni Rimuro ang isa sa mga kahilingan ni Shizo, ipinakita naman na muling nakapiling ni Shizo ang kanyang ina at ang kanyang mahaba at masakit na buhay ay nagtapos ng mapayapa. Matapos kainin ni Rimuro ang katawan ni Shizo ay biglang pumasok ang mga adventurer at si Rigurd upang tignan ang kalagayan nito, ngunit labis nilang ikinagulat nang makitang nagaya ni Rimuro ang batang anyo ni Shizo. Matapos ipaliwanag ang mga nangyari, bumalik si Rimuro sa pagiging slime at humingi siya ng paumanhin sa mga adventurer dahil sa tahimik at pribadong pamamaalam ng kanilang kaibigan. Kinabukasan, bago umalis ang tatlong adventurer ay hiniling nila kay Rimuro na kung maaari ay bumalik siya sa pagiging anyo ni Shizo. Nang gawin nga ito ni Rimuro, nagpasalamat ang tatlo sa lahat ng kabutihang ginawa sa kanila ni Shizo, at pagkatapos ay nagpaalam din sa kanilang kaibigan sa huling pagkakataon. Matapos yun ay binigyan ni Rimuro ang tatlo ng mga armor bilang regalo, kung saan labis silang nagpapasalamat sa paggawa ng mga ito para sa kanila, kaya naman umalis sila na may mga ngiti sa labi. Samantala, isang orc ang naglalakbay sa disyerto ang hindi na nakayanan ng sobrang kagutuman at kapaguran. Sa sandaling iyon ay may lumapit sa kanyang isang lalaking nakamaskara na nagpakilalang Gelmyud na nag-alok sa kanya ng pagkain at isang pangalan. Dahil desperadong mabuhay ay pumayag ang orc at pinangalanan siya nitong Geld, habang bilang kapalit ay binigyan siya nito ng pagkain. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy ang pag-unlad ng Goblin Village, kung saan sa pamumuno ng mga dwarves ay nakakagawa sila ng mga bagong istruktura at mga kagamitan, habang ang mga Goblin Lord sa ilalim ni Rigurd ay gumagawa naman ng sistema upang mapamahalaan ng maayos ang nayon. Dahil doon ay hindi na kailangan pang magbigay ng utos ni Rimuro, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na pagtuunan ng pansin ang ibang bagay. Bilang panimula ay inayos niya ang maskara ni Shizo, at pagkatapos ay muli siyang nag-transform sa pagiging tao at nakumpirma na gumagana ang mga pandaman nito tulad ng isang normal na tao. Dahil naman nakuha niya ang mga skill ni Ifrit noong kainin niya ito gamit ang kanyang predator skill, gumawa siya ng kanyang clone at napagtanto na kamukha nga talaga siya ng batang Shizo. Gayunpaman ay agad din siyang nadismaya nang mapansin niyang nawawala ang kanyang pagkalalaki, ngunit naalala niya na isinilang nga pala siyang slime at ang mga slime ay walang kasarian. Kaya naman nagutos na lamang siya kay Rigurd na maghanda ng isang handaan dahil mayroon na daw siyang panlasa ng isang tao. Hiniling niya rin sa grupo ni Rigurd na manghuli ng masarap na pagkain habang pinasama niya si Rangga upang maging ligtas ang mga ito mula sa biglaang pagdami ng mga magical beasts sa kagubatan. Pagkatapos ay muli siyang bumisita sa kuweba kung saan dating nakakulong si Veldora, at doon ay sinuri niya ang unique skill na nakuha niya mula kay Shizo na tinatawag na Degenerate. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang pag-isahin at paghiwalayin ng mga skill upang makalikha ng bago, tulad na lamang ng Black Flame na isang mapanirang uri ng apoy. Doon ay natuklasan din niya na ang pagsusuot ng maskara ni Shizo ay nakakapagtago ng kanyang aura, kaya naman nagmumukha siya na isang ordinaryong tao kapag suot ito. Subalit bago pa siya magpatuloy ay bigla siyang nakatanggap ng emergency message mula kay Rangga, kung saan nang makarating siya sa lugar ay nadatnan niya na lamang na bumagsak na si Gobta pati na ang ilang goblin, habang tanging si Rangga at si Rigger na lang ang nakikipaglaban. Agad niyang pina-address sina Rangga at si Rigger, kung saan nalaman niya mula sa mga ito na pinatulog pala ang iba nilang kasamahan gamit ang mahika ng kulay pink ang buhok na ogre. Habang nagulat si Rimuro dahil ibang-iba ang itsura ng mga ito sa mga ogre na alam niya, napansin din niya na tila walang balak patayin ng mga ito ang kanyang mga kasamahan dahil pinatulog lamang sila. Sinubukan daanin ni Rimuro ang sitwasyon sa mapayapang usapan, ngunit tumangging makinig ang leader ng mga ogre at pinaghihinalaan nilang si Rimuro ang pinuno ng mga orc na pumatay sa kanilang mga kasamahan. Habang itinuturo nilang bilang ebidensya ang maskarang suot ng bida, tumanggi na rin ang mga itong makinig sa kahit anong paliwanag ni Rimuro. Pagsugod ng leader ay agad na nawala si Rimuro, kung saan pinatulog muna niya ang mas malaki nitong kasamahan.
Pagkatapos ay ginapos niya ang babaeng ogre gamit ang kanyang makapal na sinulid, habang sinalag naman niya ang espada ng isang ogre gamit ang body armor at pinatulog gamit ang isang suntok. Agad na natukoy ng matandang ogre na nagmula ang mga skill ni Rimuro sa mga malalakas na halimaw, kaya naman agad na napagtanto ni Rimuro na may matalas itong pag-iisip. Muling kinausap ni Rimuro ang mga ito ngunit sadyang matigas ang leader at ayaw makinig. Habang nagtatalo silang dalawa ay sinamantala ito ng matanda at nagawang putulin ang braso ni Rimuro, kung saan sinabi pa nito na hindi na siya sasablay at ulo na ng bida ang kasunod. Gayunpaman, muling pinulot ni Rimuro ang kanyang braso at ipinakita ang kanyang ultra speed regeneration na siyang ikinagulat ng mga ito. Dahil doon ay naglunsad ang leader ng isang apoy patungo kay Rimuro, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na pati ito ay walang talab sa bida. Nagpasya na si Rimuro na tanggalin ang kanyang maskara at ipakita sa mga ito ang kanyang tunay na lakas, kung saan nagulat rito ang mga ogre lalo na ang babae dahil daw ang laki ng apoy ay sumasalamin kung gaano kalakas si Rimuro. Bagamat sinubukan pang gamitin ni Rimuro ang kanyang Black Lightning sa isang bato upang sumuko ang mga ogre, tumanggi pa ring umatras ang leader dahil sa kanyang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang mga namatay na kasamahan. Sa sandaling iyon ay pinigilan na ng babae ang kanyang kapatid at ipinaliwanag na hindi si Rimuro ang kanilang kalaban dahil sa lakas ni Rimuro ay kaya nitong wasakin ang kanilang nayon na hindi na kinakailangan pa ng tulong ng mga orc, hindi tulad ng hinahanap nilang Majin. Nang kumalma na ang lahat ay itinago na ni Rimuro ang kanyang kapangyarihan at ipinakita sa mga ogre ang kanyang tunay na anyong slime na ikinagulat naman ng mga ito. Nang suriin din nila ang maskara ni Rimuro ay napagtanto nila na ito ay nakakapagtago ng aura ng gumagamit habang ang maskara ng Majin na umatake sa kanilang village ay hindi. Dahil doon ay humingi ng paumanhin ng leader ng mga ogre kay Rimuro, ngunit sinabi ng bida na kalimutan na nila ang nangyari at inimbitahan ng mga ito sa kanilang village upang doon sila mag-usap. Napagtanto ng mga ogre na isang mabait na nilalang si Rimuro, kaya naman tinanggap nila ang paanyaya nito na pumunta sa nayon upang pagsaluhan ng isang handaan. Kinagabihan, habang nagkakasiyahan ang lahat sa handaan, labis namang nagustuhan ni Rimuro ang inihanda sa kanyang pagkain at hindi niya mapigilan na kumuha pa ng isa. Hindi naman makapaniwala si Kaijin na inatake ng mga orcs ang mga ogre dahil hindi niya lubos na maisip na aatakihin ng mas mahinang halimaw ang mas malakas na halimaw. Ngunit kinumpirma ito ng leader at ikinwento na kumpleto pa sa armas at baluti ang mga umataking orcs sa kanilang nayon, habang kasama ng mga ito ang isang malakas na Majin na may suot na maskara. Sa sandaling iyon ay biglang dumating si Rimuro at tinanong ang leader ng mga ogre kung ano ang kanyang magiging plano para sa kanilang grupo sa hinaharap. Dahil sa tanong na iyon ay natuklasan ni Rimuro na wala pang konkretong plano ang leader at ang tanging layunin pa lamang nito ay ipaghiganti ang kanyang mga namatay na kasamahan, kaya naman inalok niya ito na sumali sa kanyang grupo upang may matirhan sila at makakain ng maayos. Sa pamamagitan din ng pagtutulungan na iyon ay mas magiging handa silang harapin ang hukbo ng mga orc habang mapipigilan din nila ang ginagawang pananakop ng mga ito sa kagubatan ng Jura. Bagamat pag-iisipan niya ang alok ni Rimuro, hindi niya maitago ang pagkainis niya sa kanyang sarili at binanggit na kung malakas lamang siya ay hindi na nila kailangan pang sumunod sa iba. Kaya naman kinabukasan ay tuluyan na niyang tinanggap ang alok ni Rimuro na maglingkod sa ilalim ng pamumuno nito, subalit tatagal lamang ang kanilang paglilingkod hanggang sa matalo nila ang mga orc. Wala naman itong problema kay Rimuro at masaya niya itong tinanggap habang ipinatawag niya rin ang iba pa nitong kasamahan. Bilang patunay na sila ay kanyang mga tauhan ay nagpasya si Rimuro na bigyan sila ng mga pangalan, kung saan nagulat rito ang mga ogre dahil ang pagbibigay ng pangalan sa mga malalakas na halimaw ay may kalakip na panganib. Gayunpaman ay sinabi ni Rimuro na magiging ayos lamang ang lahat at nagpatuloy na siyang bigyan ng mga ito ng pangalan, ngunit pagkatapos noon ay muli na naman siyang nakatulog. Nagising na lamang si Rimuro sa ilalim ng malaking pagbabago ng mga ogre, kung saan ngayon ay nag-evolve ang mga ito sa pagiging Kijin. Unang humarap sa kanya ang leader ng mga ito na pinangalanan niyang Benemero, kung saan napansin niya na medyo lumiit ang katawan nito ngunit dumami naman ang taglay nitong Magicules. Habang lalong gumanda at naging cute ang nakakabatang kapatid nito na nagpakilala sa kanyang Shuna, napansin niya na sobrang laki naman ang naging pagbabago ng warrior lady na si Shien. Hakuro naman ang ibinigay niyang pangalan kay Lolo Bata, habang Zoe naman ang ibinigay niyang pangalan sa introvert nilang kasama. Dumating din ang isa nilang kasamahan na nagpakilala sa kanyang kurube, na mukha ng normal na tao kumpara sa dati mukhang bakulaw. Matapos yun ay napag-usapan ni Rimuro at Benemero ang tungkol sa pag-atake ng mga orc sa Ogre Village, kung saan napapaisip si Benemero kung may koneksyon ba ang Madja na bumisita sa kanilang nayon bago mangyari ang pag-atake.
Ibinunyag ni Benemero na bumisita sa kanilang nayo ng isang madya na nagngangalang Gelmud na nag-alok sa kanya ng isang pangalan. Ngunit dahil hindi siya tumatanggap ng regalo mula sa mukhang hindi mapagkakatiwalaan ay tila nagalit sa kanya ito, at matapos lamang ang ilang sandali ay doon na nangyari ang pag-atake ng mga orc sa kanilang village. Samantala, habang minamanmanan ng ilang lizardmen ang napakaraming orc malapit sa kanilang teritoryo ay agad silang bumalik sa kanilang village na matatagpuan sa gitna ng kagubatan ng Jura. Ipinagbigay alam nila sa kanilang chieftain ang higit kumulang 200,000 orc na matatagpuan sa timog ng kanilang teritoryo, kung saan medyo nagkagulo rito ang ilang lizardmen at napapaisip kung paano napamamahalaan ang ganoong kalaking hukbo ng mga orc. Sinabi ng chieftain na marahil ay pinamumunuan ang mga ito ng isang tunay na orc lord, isang nilalang na sinasabing nilalamon ang takot at pag-aalinlangan ng kanyang mga tauhan. Aminado ang chieftain na wala silang laban sa mga ito, kaya naman kailangan nilang bumuo ng alyansa sa iba pang halimaw at ipinatawag ang kanyang anak upang utusan ito. Humarap sa kanya ang mayabang niyang anak na nagngangalang Gabiro, na masyadong ipinagmamalaki ang pangalan na ibinigay sa kanya ni Gelmud. Ngunit habang patungo sila sa ilang goblin village upang gumawa ng alyansa, sinabi ni Gabiro na masyadong paranoid daw ang kanyang ama dahil mahinang nilalang lamang ang mga orc. Sinang-ayunan ito ng kanyang mga alagad at iminungkahi na mas magandang palitan na niya ang kanyang ama sa pagiging chieftain, dahil mas di hamak na magaling siya roon at mayroon pa siyang pangalan. Dahil sa mga natanggap na papuri ni Gabiro mula sa kanyang mga alagad ay lalo pang tumaas ang tingin niya sa kanyang sarili, at sinabi na tatalunin niya ang mga baboy at papalitan ng kanyang ama sa pagiging chieftain. Doon ay nagbunyi ang kanyang mga alagad, at nagpatuloy na silang maglakbay patungo sa kaunlaran. Lumipas ang ilang araw simula noong maging tauhan ni Rimuro ang mga Kijin ay malaki na ang naitulong nila sa nayon, tulad na lamang ni Shuna na gumagawa ng mas matibay na tela gamit ang espesyal na mga materyales. Si Shia naman ay itinalaga ang sarili bilang sekretarya ni Rimuro, ngunit ipinagmamalaki din ito na magaling din daw siyang magluto. Ngunit pagdating nila sa dining area upang tikman ang niluto nito ay kanya-kanyang dahilan ng mga lalaking Kijin upang hindi matikman ang luto ni Shien, kung saan ang isa ay agad na umalis habang ang matanda naman ay biglang itinago ang kanyang sarili. Doon lamang naisip ni Rimuro na siya pala ang alay ngayong araw, ngunit huli na ang lahat dahil naihain na sa kanya ang nakakatakot na luto ni Shien. Humingi siya ng tulong sa Great Sage at sinabihan siya nito na ipikit lamang ang kanyang mga mata at isubo ito sa gawing kanan upang hindi siya mamatay, kung saan makikitang paparating naman si Gobta. Kaya nang gawin niya nga ito ay saktong napadaan si Gobta at ito ang nakasubo ng luto ni Shien, kung saan halos mamatay ang kawawang Gobta dahil sa pangit ng lasa nito. Samantala, matagumpay namang nakapag-recruit ang grupo ni Gabiro ng higit kumulang 7,000 goblin para sa kanilang misyon, kung saan ang susunod nilang pupuntahan ay ang Goblin Village na pinamumunuan ni Rimuro. Bagamat hindi makapaniwala si Gabiro na isang slime ang namumuno roon, tiwala pa rin siya sa kanyang sarili na marirecruit niya ang lahat sa nayon na iyon. Nang makarating na ang mga lizardmen sa village ni Rimuro ay gumawa pa ang mga ito ng isang engranding entrance para kay Gabiro. Bagamat ipinaliwanag ni Gabiro na poprotektahan niya sila sa banta ng pananakop ng mga orc ay hindi nagustuhan ni Rimuro at ng iba pa ang pagiging mayabang ni Gabiro, sa kadahilan ng gagawin silang mga tauhan at susunod sa mga utos nito. Nabanggit ni Gabiro ang tungkol sa mga Tempest Wolves, kaya naman inutusan niya si Rimuro na dalhin sa kanyang harapan ang leader ng mga ito. Bagamat hindi ito sineseryoso ni Rimuro dahil iniisip niyang isang gunggong lamang ang butiki, pinagbigyan pa rin niya ang hiling nito at tinawag si Ranga upang ito ang makipag-usap rito. Minaliit ni Gabiro si Rimuro sa harap ni Ranga at sinabing kapag tinalo niya ang bida ay siya na ang kikilalanin nitong bagong amo. Hindi ito nagustuhan ni Ranga at kakainin na sana niya ng buhay si Gabiro, buti na lamang ay biglang dumating ang muling nabuhay na si Gobta at ito na lamang ang pinili niya upang lumaban sa mayabang na butiki. Bagamat naguguluhan si Gobta kung anong nangyayari, sinabi ni Rimuro na kapag natalo siya sa laban ay ipapakain ulit sa kanya ang luto ni Shien, kaya nag-super saiyan si Gobta at nais manalo sa laban. Agad na umatake si Gobta at ginamit ang kanyang shadow movement upang lumitaw sa likuran ni Gabiro at tapusin kaagad ang laban. Habang hindi makapaniwala ang mga butiki sa nangyari sa kanilang idol, pinuri naman ni Rimuro si Gobta at bilang regalo sa kanyang pagkapanalo ay paggagawan siya nito ng malakas na sandata mula kay Kurube. At para naman sa mga lizardmen ay ipinaalam ni Rimuro na handa silang tumulong laban sa mga orc, ngunit hindi sila sasailalim sa kagustuhan ng kanilang pinuno. Nagbanta naman ang mga butiki ngunit bigla silang nagtakbuhan palayo.
Kinagabihan ay tinipon ni Rimuru ang kanyang mga kasamahan upang pag-usapan ang sitwasyon tungkol sa lumalalang pananakop ng mga orc. Sa tulong ng ginawang pag-spy ni Zoe ay nalaman nila na patungo ang hukbo ng mga orc sa marshland kung nasaan ang teritoryo ng mga lizardmen. Gayunpaman ay hindi maalis sa isipan ni Rimuru kung ano ang tunay na layunin ng mga ito at kung may kinalaman ba ang isang demon lord rito o kaya naman may posibilidad na may namumunong orc lord sa mga ito. Sa sandaling iyon ay ipinahiwatig ni Zoe na may na-encounter ang kanyang clone na nais makipag-ugnayan kay Rimuru at ibinunyag na isa itong dryad. Agad na pinaunlakan ni Rimuru ang hiling nito at lumitaw sa kanilang harapan ang dryad mula sa Forest of Jura na nagpakilala sa kanila bilang trainee. Sinabi nito kay Rimuru na bilang pinuno ng mga halimaw, nakikiusap ito sa kanya na talunin niya ang Orc Lord. Kinumpirma ni trainee na totoong nag-e-exist ang Orc Lord dahil bilang isang dryad ay may kaalaman sila sa lahat ng nangyayari sa loob ng kagubatan ng Jura. Dagdag pa ni trainee na silang mga dryad ay walang kakayahang pigilan ang mga orc, kaya naman naparito siya upang humingi ng tulong sa isang malakas na nilalang tulad ni Rimuru. Gayunpaman ay sinabi ni Rimuru na nais niya munang lubos na maunawaan ang sitwasyon, kaya naman muli niyang tinipon ang kanyang mga kasama upang pag-usapan kung ano ba ang layunin ng mga orc. Doon ibinunyag ni trainee na ang layunin ng mga ito ay maging mas malakas at pagharian ng buong mundo, kung saan sa pamamagitan ng unique skill ng Orc Lord na tinatawag na Starved ay nagbibigay ito ng kakayahan hindi lamang para rito pati na rin sa kanyang nasasakupan, na kainin ang lahat ng nilalang na kanilang makita. Sa pamamagitan nito ay nakukuha nila ang lakas at abilidad ng kanilang kinakain kahalin tulad sa Predator skill ni Rimuru, ngunit ang kapalit naman nito ay walang katapusang kagutuman at pagkabaliw sa kapangyarihan. Ngayong nakuha na nila ang lakas ng mga pinaslang na ogre, ang susunod nilang target ay ang nayo ng mga butiki pati na rin ang nayo ni Rimuru. Upang lalo pang hikayatin si Rimuru ay ibinunyag ni trainee na ang Orc Lord ay ginagabayan ng isang magya na nagtatrabaho sa ilalim ng isang Demon Lord. Dahil doon ay naalala ni Rimuru ang kanyang pangako kay Shizo, kaya naman pumayag na rin siya sa hiling ni trainee na talunin ang pinuno ng mga orc. Bilang panimulang hakbang, kailangan nilang bumuo ng alyansa sa mga lizardmen ngunit ayaw niyang makipag-usap sa ipinadala ng mga itong si Gabero. Dahil doon ay nagboluntaryo si Zoe na personal siyang makikipag-ugnayan sa chieftain ng mga ito, kaya naman agad na pumayag si Rimuru at mabilis din itong umalis. Samantala, nagising naman na si Gabero matapos ang kanyang nakakahiyang pagkatalo mula kay Gobta. Ngunit dahil ayaw niyang mapahiya sa kanyang mga kasamahan ay sinabi niya na si Gobta ang pinakamalakas sa nayo ni Rimuru at nilinlang lamang siya ng mga ito. Habang paniwalang paniwala sa kanya ang mga ito ay isang alagad ni Gelmyod ang biglang lumitaw na nagngangalang Laplas. Nagbigay ito ng babala kay Gabero patungkol sa nalalapit na pag-atake ng mga orc sa kanilang nayon at ipinahayag na tila hindi na sapat ang lakas ng kanyang ama upang harapin ang mga ito. Dahil sa ginawang panggagatong ni Laplas ay lalong nag-alab ang mithiin ni Gabero na agawin ang pamumuno sa kanyang ama, kaya naman agad siyang umalis upang bumalik ng nayon. Sa ibang dako naman, nakatanggap ang chieftain ng isang balita na may nakapasok sa kanilang chamber, kung saan agad nilang naramdaman ang lakas nito na kahit daw 100 malalakas na lizardmen ay hindi ito kayang talunin. Doon ay biglang lumitaw si Zoe at ipinaliwanag na siya ay isang mensahero upang ihatid ang mensahe ng kanyang master na nais bumuo ng alyansa sa kanila. Ipinaalam ni Zoe na ang kanyang master na si Rimuru Tempest ay nais bumuo ng alyansa sa kanila at nangakong tatalunin ang hukbo ng mga orc mula na rin sa kahilingan ng dryad na ikinagulat ng mga lizardmen. Dahil hindi pa nila naririnig ang tungkol kay Rimuru ay may isang madaldal na butiki ang sumubok na mang maliit rito, kaya naman isang babala kaagad ang ginawa rito ni Zoe. Sinabi ni Zoe na hindi niya layong gawin ito ngunit hindi niya hahayaang maliitin ang kanyang master ng kahit sino, kung saan humingi naman ng paumanhin ang chieftain sa ginawa ng kanyang kawal. Dahil sa aura ni Zoe ay naisip ng chieftain na isa itong ogre, ngunit ipinaliwanag ni Zoe na matapos siyang bigyan ng pangalan ng kanyang master ay nag-evolve siya bilang isang Kijin. Nagulat roon ang chieftain dahil ang Kijin ay isang superior race na bihira lamang sa mga ogre, kaya naman agad niyang napagtanto na ang master nito ay isang nilalang na napakalakas. Dahil doon ay hindi niya kayang tanggihan ang tulong ng isang napakalakas na kaalyado, ngunit hiniling niya na nais muna niyang makita ang master nitong si Rimuru. Naintindihan nito ni Zoe at sinabing darating ang kanyang master sa loob ng 7 araw, ngunit pinakiusapan niya ang mga ito na huwag munang sasabak sa laban habang wala pa sila. Matapos sumang-ayon ng chieftain at makaalis si Zoe, tinipon niya ang kanyang mga kawal at sinabihan na darating na sa loob ng 7 araw ang tulong na hinahangad nila.
Hanggang sa panahong iyon ay kailangan nilang depensahan ang kanilang nayon at iwasan ang sumugod sa laban. Subalit makalipas ang 4 na araw ay dumating si Gabiroe mula sa kanyang paglalakbay. Bagamat ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ama na mayroong darating na tulong para sa kanila ay hindi niya ito pinakinggan, bagkus ay pinilit niyang agawin ang trono ng pagiging chieftain at ikinulong ito kasama ng iba pang tagasunod nito. Dahil nais patunayan ni Gabiroe na siya ang makakatalo sa Orc Lord at sa hukbo nito, pinamunuan niya ang isang direktang pagsugod laban sa mga Orc. Ngunit dahil wala siyang alam tungkol sa kapangyarihan ng Orc Lord ay agad din siyang binalot ng takot nang makitang kinakain ng mga Orc ang kanilang mga namatay na kapwa kasamahan at nagbigay sa mga ito ng matinding lakas. Sa pamumuno ni Rimuru, kasama ang kanyang strike team na binubuo ng mga Kijin, Tempest Wolves at ng Goblin Riders, ay patungo na ngayon sa nayon ng mga Lizardmen para tuparin ang kanilang binuong kasunduan at talunin ang hukbo ng mga Orc. Habang nasa daan sila ay kinontak siya ni Soe dahil nakita nitong nakikipaglaban ng mag-isa ang babaeng personal guard ng chieftain sa isang high-ranking Orc. Agad itong inutusan ni Rimuru na tulungan ng babae, kaya naman pagdating nila sa kinaroroonan nito ay naubos na ni Soe ang buong grupo ng mga Orc. Dahil malubhang nasugatan ng babae ay pinainom ito ni Rimuru ng potion at agad din itong gumaling. Nang malaman nito na si Rimuru ang kanyang kaharap ay agad itong lumuhad at nagpakilala bilang anak ng chieftain at kapatid ni Gabiroe, kung saan ipinaliwanag nito ang ginawang pagrerebelde ng kanyang kapatid upang kalabanin ang hukbo ng mga Orc at humihiling na iligtas ang nakakulong niyang ama. Agad namang pinalakas ni Xian ang loob ng babae, habang bilang representative ng chieftain ay tinanggap ni Rimuru ang babae upang mabuo na ang kanilang alyansa at kalabanin ang mga Orc. Inutusan din ni Rimuru si Soe na puntahan ang chieftain at palayain ito, na labis na ipinagpasalamat naman ng babae. Samantala, habang hindi makapaniwala si Gabiroe sa ginagawa ng mga Orc, ikinagulat nila na pati ang kanilang kasamahan ay pilit na kinakain na rin ng mga ito. Dahil doon ay agad na nagpasya si Gabiroe na umatras muna sila, subalit huli na ang lahat nang makitang agad silang napalibutan ng mga Orc at tila bumilis ang mga ito. Doon napansin ni Gabiroe na nakakagalaw na ng mabilis ang mga Orc sa putikan, kaya naman napagtanto niya na nakuha ng mga ito ang kanilang mga kakayahan ng kainin ng mga ito ang isa nilang kasamahan. Habang sila ay unti-unti nang napapalibutan ng mga Orc ay biglang dumating ang isang malakas na Orc na inakala ni Gabiroe na kaharap na niya ang tinatawag na Orc Lord kaya hinamon niya ito ng one-on-one battle. Subalit sinabi nito na isa lamang siyang Orc General at wala pa siya sa kalingkingan ng lakas ng kanilang master, kaya naman nagulat rito si Gabiroe dahil ang aura pa lamang nito ay masyado ng malakas. Samantala, habang nagsasaya sina Gelmud at ang alipin nitong si Laplas dahil malapit na nilang masakop ang buong kagubatan, biglang nagpakita si Trainee at sinabing hindi nito hahayaang magtagumpay sila sa kanilang plano. Doon ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Trainee at ginamitan niya ito ng kanyang aerial blade na ikinaputol ng braso ni Laplas, kaya naman agad din ang mga itong tumakas. Samantala, bagamat matapang na lumalaban si Gabiroe sa Orc General ay makikitang malayo ang agwat ng kapangyarihan nito kumpara sa kanya. Gumamit ang Orc General ng isang kakayahan upang kainin ang kanyang kalaban, ngunit hindi sumuko si Gabiroe at nagawa niyang madepensahan ang kanyang sarili. Muli siyang sumugod at nagawa niyang makalapit sa Orc General, ngunit nagawa pa rin itong masangga at ma-counter ang kanyang pag-atake. Tatapusin na sana nito si Gabiroe nang biglang dumating si Gobta at sinalag ang atake nito, habang dumating din si Rangga at sinabing ipinadala sila roon ng kanilang master upang tulungan sila. Kasabay din nito ang malalakas na pagsabog sa iba't ibang bahagi ng battlefield, kung saan tinutusta nito ang daang-daang mga Orc na walang kalaban-laban. Nagmula pala ang mga ito kay Benemero na ginagamit ang kanyang malakas na Black Flame upang gumanti sa mga Orc dahil sa ginawa ng mga ito sa kanilang village. Gayunpaman ay hindi natinag ang Orc General at minaliit pa nito sina Gobta at Rangga. Dahil doon ay hindi na nagpaawat pa si Rangga at gumawa siya ng ilang mga buhawi na maraming Orcs ang nilipad, habang ang Orc General naman ay binura nito sa mundong ibabaw gamit ang isang malakas na black lighting. Matapos ang ginawang pag-atake ni Rangga ay bigla siyang nag-evolve sa pagiging isang Tempest Starwolf na isang mas malakas na bersyon ng Starwolf. Samantala, hindi rin nagpahuli si Lolo Bata at ipinakita nito ang galing niya sa paghawak ng espada, habang si Xian naman ay binaon sa limit ang ilang mga Orc sa isang atake lamang. Mula sa itaas ay napansin ni Rimuru ang mabilis na pagkonti ng mga kalaban, kung saan ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa mga Kijin dahil sa ginagawa ng mga itong pinsala sa hanay ng mga Orc. Sa ibang dako naman ay pinaslang ni Soe ang lahat ng mga Orc na nagbabantay sa nayon, at pinalaya ang chieftain at ang mga tagasunod nito.
Sa kanilang paglabas ay sinalubong sila ng isang malaking orc, ngunit bago pa man ito makagalaw ay nabingwit na kaagad ito ni Zoe sa kanyang mga sinulid. Bago niya tapusin ang halimaw ay nag-iwan muna siya ng babala sa master ng mga ito at madyo na responsable sa pagwasak ng Ogre Village, at sinabihan na pagsisisihan nito ang lahat ng ginawa nito sa kanilang mga kasamahan. Hindi naman nabigo si Zoe na iparating ang mensahe dahil nakikita pala lahat ni Gelmud ang nangyayari, kung saan hindi siya makapaniwala na may nakaligtas pala mga ogre at nag-evolve pa ang mga ito sa pagiging Kijin, habang hindi niya rin alam kung saan nanggaling ang malaking lobo. Hindi na ngayon mapakali si Gelmud at sinabing kailangan niyang kumilos upang hindi mabigo ang kanyang mga plano, dahil kung pumalpak siya ay siguradong papatayin siya ng kanyang master na pinapanood din ang lahat ng kanilang kilos. Samantala, habang nasa himpapawid ay nakita na ni Rimuro ang Orc Lord na nais nang kumain ng kahit anong nilalang, kaya naman nag-ready na siya upang harapin ito at ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. Ngunit bago pa man mangyari yon ay biglang dumating ang bossing ng mga ito na si Gelmud. Galit na galit si Gelmud kay Rimuro at sa grupo nito dahil sinisira daw nila ang kanyang mga plano na lumikha ng isang puppet na Demon Lord, kaya doon napagtanto ng mga Kijin na si Gelmud ang tunay na may pakana sa pag-atake sa kanilang nayon. Binanggit din ni Gelmud na si Gabiro at ang mga Lizardmen ay pagkain lamang ng Orc Lord upang makadagdag sa kapangyarihan nito at maging isang Orc disaster, kaya naman inutusan na niya ito na kainin na ang mga Lizardmen. Ngunit tila may pagkalito ang Orc Lord sa kanyang mga plano at hindi siya nito sinunod, kaya naman nagpasya siyang siya na lamang ang papaslang kay Gabiro, ngunit hinarang ito ng 4 nitong tauhan. Gayunpaman ay muling naglunsad si Gelmud ng pinakamalakas niyang atake upang tapusin na si Gabiro, ngunit sa pagkakataong ito ay si Rimuro naman ang humarang at hinigup lamang niya ang atake ni Gelmud. Binigyan ni Rimuro si Gabiro ng mga healing potions upang mapagaling agad nito ang mga sugatan nitong kasamahan, habang tinalyan naman niya si Gelmud upang hindi ito makatakas. Doon ay binugbog ni Rimuro si Gelmud at tinanong kung sino ang mastermind ng lahat ng ito, ngunit hindi sinagot ni Gelmud si Rimuro bagkus ay humiling ito sa Orc Lord na tulungan siya at tinawag niya ito sa pangalan na Geld. Naalala ng Orc Lord nung binigyan siya ng pangalan at pagkain ni Gelmud upang siya ay mabuhay, ngunit imbis na maging utang na loob ito ay pinutulan niya ng ulo ang kanyang master at pagkatapos ay kinain. Doon ay biglang dumami ang magic kills ni Geld at siya ay nag-evolve sa pagiging isang Orc disaster, at may lakas ito na maituturing sa isang Demon Lord. Walang sinayang na oras ang mga Kijin at agad nila itong inatake, kung saan sa isang iglap ay nagawang putulin ni Hakuro ang leeg ng Orc disaster. Ngunit labis nilang ikinagulat dahil parang takip lamang ng bote na idinugtong ang ulo nito sa kanyang katawan, kung saan napagtanto ni Rimuro na sobrang bilis ng healing abilities nito. Muling kumilos ang mga Kijin at ikinulong ni Zoe ang halimaw sa kanyang mga sinulid, habang naglunsad naman si Benemero ng apoy upang sunugin ito sa loob. Bagamat sinundan pa ito ni Ranga ng kanyang Black Lightning, lumalabas na masyadong malakas at matibay ang Orc disaster kahit papagsamahin nila ang kanilang mga lakas. Inalok ng isang tauhan na kainin siya ng kanyang master, kaya naman kinain nga ito ng Orc disaster at muling naghilom ang sugat nito at muling bumalik ang nawala nitong lakas. Dahil doon ay nagpasya na si Rimuro na siya na ang lalaban sa halimaw, kung saan bago siya magsimula ay inutusan niya ang Great Sage na kontrolin ang kanyang katawan upang subukan kung maganda ba itong ideya. Sa ilalim ng kontrol ng Great Sage ay mabilis na naputol ni Rimuro ang braso ng Demon Lord, kung saan hindi nito magawang makapag-regenerate dahil sa Black Flame na ginamit ng Great Sage. Kaya naman tinanggal ng Demon Lord ang parteng may apoy at doon niya nagawang patubuin muli ang kanyang braso, at pagkatapos ay naglunsad siya ng maraming pag-atake patungo kay Rimuro. Habang busy ang Great Sage sa paghigop ng lahat ng atake ay palihim siyang sinunggaban ng Demon Lord sa likuran, kaya naman sinubukan niya itong sunugin gamit ang apoy. Ngunit lumalabas na wala itong epekto sa Demon Lord dahil mayroon pala itong fire resistance, kaya naman muling nag-take over si Rimuro dahil may ideya na daw siya kung paano niya ito tatalunin. Ibinunyag ni Rimuro sa Demon Lord ang tunay niyang anyo bilang isang slime, kung saan gamit ang kanyang predator skill ay siya naman daw ang kakain sa malaking Orc disaster. Sinubukan pang manlaban ng Demon Lord ngunit hindi niya mapigilan ang slime form ni Rimuro na tuluyang kakain sa kanya ng buo. Habang nilalamon ni Rimuro ang Orc disaster ay aksidente niyang nakita ang nakaraan nito, kung saan isa pala itong hari ng mga Orc at ng kanyang nasasakupan. Subalit walang kwenta ang hari kung ang kanyang nasasakupan ay nilalamon ng kagutuman, kaya naman ibinigay niya ang isa niyang braso sa mga bata upang ang mga ito ay may makain.
Bagamat agad namang tumutubo ang kanyang braso na parang si Piccolo ay hindi pa rin ito maiibsan ng labis na kagutuman ng ilan nilang kasamahan, kaya naman sinabi niya sa kanyang tagapayo na pupunta siya ng Forest of Jura upang doon maghanap ng pagkain. Ngunit bago pa man siya makarating doon ay bumagsak siya dahil sa matinding kagutuman, kung saan doon na niya nakilala si Gelmud na nagbigay sa kanya ng pangalan at pagkain. Matagal nang alam ni Geld na walang mabuting balak si Gelmud para sa kanyang lahi, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil ito lamang ang tanging alam niyang paraan upang makakain at mabuhay ang kanyang nasasakupan. Habang patuloy siyang nilalamon ni Rimuru, sinabi ni Geld na hindi siya pwedeng mamatay dahil ang lahat ng kanyang kasalanan ay mapupunta sa kanyang mga nasasakupan, na magiging dahilan ng muli nilang kagutuman at pagdurusa. Ngunit tiniyak sa kanya ni Rimuru na kakainin ito ng buo ang lahat, kasama na ang lahat ng kanyang kasalanan at ng kanyang mga nasasakupan, upang sa gayon ay hindi na sila magutom at magdusa sa hinaharap. Dahil sa mga narinig ni Geld ay tuluyan na niyang ipinaubaya ang lahat kay Rimuru, kung saan nagpapasalamat siya sa bida at makakapagpahinga na siya ng maayos dahil alam niyang magiging maayos na ang kanyang mga nasasakupan. At ngayong tuluyan nang nawala ang orc disaster ay nahinto na rin ang pagsalakay ng mga orc at ang epekto ng starve sa kanila, subalit malungkot naman ito dahil nawala na ang kanilang pinakamamahal na hari. At dahil tapos na rin ang laban ay tapos na rin ang kasunduan ng mga Kijin kay Rimuru at maaari na silang umalis, ngunit mas pinili nilang manatili sa tabi ni Rimuru at ipinangako ang kanilang habambuhay na katapatan sa bida. Matapos ang nangyaring digmaan ay nagdaos ng isang pagpupulong ang iba't ibang lahi upang pag-usapan ang kanilang mga hinaharap. Bilang itinalagang chairman ni trainee sa pagpupulong, nagsalita si Rimuru at sinabing kahit alam niyang magagalit sa kanya ang mga lizardmen ay wala siyang balak na hatulan ng kahit anong krimen ang mga orc, sa kadahilan ng kahit naman sigurong sinong lahi ang mapunta sa kanilang sitwasyon ay gagawin din ang mga ito para lamang mabuhay. Sinabi rin ni Rimuru na kinuha niya ang lahat ng kasalanan ng mga natitirang orc tulad ng pangako niya kay Demon Lord Geld, kung saan para sa chieftain at sa tagapayo ng yumaong si Geld ay tila hindi na ata patas iyon para kay Rimuru. Gayunpaman ay nirerespeto nila ang desisyon ni Rimuru, ngunit tinanong siya ng chieftain kung ano ang gagawin niya sa mga natitirang mga orc, dahil lumalabas na mayroon pang humigit kumulang 150,000 ang mga ito. Doon ibinunyag ni Rimuru na nais niya silang bumuo ng alyansa upang mapaunlad ang Forest of Jura na magbebenepisyo para sa lahat ng lahi na nakatira roon. Ang mga lizardmen ay ibabahagi ang malinis na tubig at isda mula sa lawa, ang mga goblins ay mag-aalok ng mga tirahan, habang ang bayan ni Rimuru ay magpo-provide ng mga naprosesong pagkain at kagamitan. Samantala ang mga orc naman ay makikinabang rin sa lahat ng iyon, ngunit bilang kapalit ay ikakalat ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng kagubatan upang magsilbing mga manggagawa sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng Forest of Jura. Labis ang pasasalamat ng mga orc sa ibinigay sa kanilang pribilehiyo, habang sumang-ayon naman ang lahat sa mga sinabi ni Rimuru. Matapos mapag-usapan ng lahat ay idineklara ni trainee si Rimuru bilang kauna-unahang chancellor na mamumuno sa 4 na lahi at sa bagong tatag na Jura Forest Alliance. Bagamat hindi yun inaasahan ni Rimuru ay wala na rin siyang magagawa dahil buong pusong sinuportahan din ito ng lahat, kaya naman tinanggap niya na rin ang inatas sa kanyang trabaho. Matapos ang pagpupulong ay kinausap ng bagong namumuno sa mga orc ang mga Kijin, kung saan alam niyang walang kapatawaran ang ginawa nila sa nayo ng mga ogre, kaya hiniling niyang kunin ng mga ito ang kanyang ulo bilang kabayaran sa kanilang ginawa. Ngunit sinabi ni Benemero na hindi na niya maaaring basta lamang gawin yon dahil silang mga Kijin ay may mga opisyal na tungkulin sa ilalim ng pamumuno ni Rimuru. Bilang siya ang general na namamahala sa usaping militar at may mahalagang posisyon sa ilalim ni Rimuru ay wala siyang karapatan na pumatay sa isang kasapi sa alyansa ng kanyang master. Kaya naman kung magsisikap ito at magiging tapat sa kanyang master ay tatanggapin niya itong bilang kabayaran sa paghingi nito ng tawad at sila ay hindi magiging magkaaway. Dahil doon ay nangako ang orc na paglilingkuran niya ng mabuti si Rimuru sa ngalan ng kanilang yumaong hari na si Geld. Speaking of Geld ay ito rin ang ibinigay sa kanyang pangalan ni Rimuru upang pamunuan ang kanyang mga kauri, kung saan siya ay nag-evolve sa pagiging orc king. Binigyan din ni Rimuru ng mga pangalan ng 150,000 na mga orc, pati na rin ng chieftain ng mga lizardmen bilang Abiro. Para sa anak naman nitong si Gabiro ay hinatulan ito ng pagtataksil, kaya naman siya ay itiniwalag at pinaalis sa kanilang nayon. Gayunpaman ay may pabaon sa kanya na sandata ang kanyang ama, habang sumama naman sa kanya ang 3 tapat niyang tauhan para sa kanilang kaunlaran. Makalipas ang 3 buwan ay malaking pagbabago ang naganap sa nayon ni Rimuru, kung saan sa tulong ng masisipag na High Orc at ng kanilang dedikadong pagtatrabaho ay gumagawa na sila ngayon ng mga kalsada.
Nagkaroon na rin ng maayos na sistema ng patubig ang nayon at mga paliguan para sa lahat na sobrang ikinasaya ni Rimuro. Ngunit habang pinagmamasdan ni Rimuro ang nayon ay biglang lumitaw si Zoe at iniulat nito na may isang hukbong papalapit sa kanilang settlement na pinamumunuan ni Haring Gazelle ng Dwargan. Lumalabas na sa huling pagpupulong ng mga dwarves, nalaman ni Gazelle na natalo na ang Orc Lord at ang 150,000 na tauhan nito ay nag-evolve sa mga High Orc at naninirahan na sa iba't ibang bahagi ng Forest of Jura, na agad niyang naisip na si Rimuro ang responsable rito. Dahil maaaring maging banta sa kanilang bansa ang isang nilalang na kayang magpa-evolve at mamuno sa napakaraming halimaw, sinabi niya sa kanyang mga opisyales na nais niyang makita kung sino talaga ang slime na ito. Agad na sinalubong ni Rimuro ang grupo ni Gazelle, kung saan malugod siyang nagpakilala rito bilang master ng nayon na ito at ipinaalam na siya rin ang chancellor ng Jura Forest Alliance. Ngunit wala nang sinayang na oras ang hari ng Dwargan at diretsahan niyang sinabi na naparoon siya upang subukan si Rimuro, upang malaman ang tunay nitong intensyon at kung ano talaga ang kakayanan nito. Agad namang tinanggap ni Rimuro ang hamon ni Gazelle, subalit bago sila magsimula ay biglang lumitaw si Trainee upang maging tagahatol sa magiging duelo nilang dalawa. Namangha si Gazelle dahil totoo pala ang pagiging chancellor ni Rimuro, ngunit itutuloy pa rin nila ang kanilang duelo at kapag nasangga ni Rimuro ang kanyang magkasunod na atake ay ito ang tatanghaling panalo. Nang magsimula ang kanilang laban ay agad na ipinakita ni Rimuro ang kanyang bilis, subalit sa isang was-iwas lamang ni Gazelle ng kanyang espada ay agad na napawrong si Rimuro. Ngunit nang mapag-aralan ni Rimuro ang gagawing stance ni Gazelle ay matagumpay niyang naiwasan at nasangga ang magkasunod nitong atake, kung saan siya ang itinanghal na panalo sa kanilang laban. Tuwang-tuwa si Gazelle sa ipinakita ni Rimuro at doon niya napagtanto na hindi masamang nilalang ang bida, at ikinamangha rin niya dahil nagawa nitong masangga ang kanyang malakas na teknik. Sinabi ni Rimuro na nakita lamang niya ang teknik na iyon mula sa kanyang guro na si Hakuro, kung saan ikinagulat ito ni Gazelle dahil lumalabas na naging estudyante rin pala ito ni Lolo Bata. Ngayong nalaman na ni Gazelle na hindi isang kalaban ng partido ni Rimuro ay tumungo na sila sa isang usapan kung saan iminungkahi niya ang isang alyansa sa pagitan ng kanilang mga bansa. Dahil ang bansang itinatayo ni Rimuro ay nasa lugar kung saan maraming likas na yaman ay maaaring mainggit sa kanya ang ibang bansa, kaya naman kailangan niya ng isang kolyadong bansa na maaaring makatulong sa kanya. At dahil makikinabang naman ang dalawang bansa sa kasunduang ito ay tinanggap ni Rimuro ang alok ni Gazelle, kung saan pinangalanan nila ang itinatayo nilang bansa bilang Jura Tempest Federation, habang ang kabisera naman nito ay tatawaging Rimuro City. Kaya sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay naselyohan ng kasunduan sa pagitan ng isang armadong bansa at isang bansa para sa mga halimaw. 2 araw matapos umalis ni Haring Gazelle ay muli siyang bumalik upang iwan sa pangangalaga ni Rimuro, ang dating minister at scientist ng Dwargan na si Vesta. Dahil ayaw ni Gazelle na masayang ang talento ni Vesta ay ipagkakatiwala niya ito kina Rimuro, at maaari ng mga itong gawin ang anumang nais nila rito at gamitin ang mga kaalaman nito. Sinamantala naman ni Vesta ang pagkakataon upang humingi ng tawad kina Kaijin at Rimuro, at nangakong hindi na niya muling bibigwin ang kanyang hari at magiging kapakipakinabang sa kanila. Nang umalis na sina Haring Gazelle ay napansin ni Rimuro na nandoon din pala sina Gabiro, kung saan nais nilang sumali sa grupo at patutunayan nila na sila ay kapakipakinabang. Kasama din niyang dumating ang kanyang kapatid at ang iba pang lizardmen upang mag-alok ng serbisyo kay Rimuro, at para din madagdagan pa ang kanilang mga karanasan. Tulad ng nakasanayan ay binigyan ni Rimuro ng pangalan ang kapatid ni Gabiro bilang Sokka, pati na rin ang ilang mga alagad nito. Binigyan niya din ng mga pangalan ng iba pang mga lizardmen, habang hindi na sana niya bibigyan ng pangalan si Gabiro dahil may pangalan na ito, ngunit aksidente niyang nabanggit ang pangalan nito kaya lalong lumakas pa ang loko. Dahil doon ay nag-evolve ang mga lizardmen sa pagiging Dragonaut at nagkaroon sila ng mga pakpak. Subalit si Sokka pati ang mga kasama nito ay nag-evolve na kahawig ng mga tao, kaya naman isinama ni Rimuro ang mga ito sa pangkat ni Zoe upang maging mga espiya. Sa loob naman ng isang kuweba ay ginawan si Vesta ng isang laboratorio upang pag-aralan ang mga halamang gamot at makagawa ng healing potions katulad ng kay Rimuro. Samantala, kasama ang iba pang kapwa Demon Lord, pinapanood naman ng master ni Gelmir na nagngangalang Clement ang pagkatalo ng Orc Disaster kay Rimuro. Dahil doon ay na-excite ang isang Demon Lord at pinawalang bisa niya ang kasunduang nilagdaan nila na nagbabawal silang pumasok sa Jura Forest, at agad siyang umalis upang makaharap ng personal si Rimuro. Agad na naramdaman ni Rimuro ang mabilis na paglapit ng isang malakas na presensya sa kanilang teritoryo, kaya agad siyang kumilos upang salubungin ito.
Ipinakilala nito ang sarili kay Rimuru bilang ang nag-iisahang Dragonoid na si Milim Nava na kilala rin sa tawag na The Destroyer. Dahil ramdam ni Rimuru na halos kapantay ang power level nito katulad ng kay Veldora, agad niyang napagtanto na wala siyang laban rito. Kinumpirma ni Milim na si Rimuru ang pumatay sa Orc Disaster, kaya naman sinabihan siya nito na huwag na siyang magkunwari pa na isang mahinang slime at hiniling na mag-transform sa kanyang human form. Sinunod naman nito ni Rimuru sa pag-aakalang maglalaban sila, ngunit ibinunyag nito sa kanya na naparoon lamang ito upang makita siya ng personal. Doon ay nakahinga ng maluwag si Rimuru, subalit bigla itong inatake ng mga Kijin sa pag-aakalang naroon ito upang saktan ng kanilang master. Habang tinatakas ni Ranga si Rimuru, lahat ng malalakas nilang atake ay walang epekto sa Demon Lord at naglunsad pa ito ng isang mapinsalang atake sa kanila. Dahil doon ay nagpasya na si Rimuru na siya na ang lalaban sa Demon Lord, ngunit nagbigay ng kasunduan si Milim na kapag walang epekto ang atake ni Rimuru sa kanya ay magiging tauhan niya ito. Kahit alam ni Rimuru na higit sa 10 beses na mas malakas ito sa kanya ay tinanggap niya ang kasunduan nito dahil mayroon siyang isang alas na hindi nito kakayanin. Doon ay may inilabas si Rimuru sa kanyang kamay at pagkatapos ay ipinakain niya ito kay Milim at sa hindi inaasahan ay labis naman itong nagustuhan ng Demon Lord. Lumalabas na honey pala ang ipinakain ni Rimuru kay Milim, ngunit pinaniwala niya ito na isa iyong mahika at bibigyan niya lamang ito kapag ito ay sumuko sa laban. Dahil hindi ito kayang tiisin ni Milim ay tinanggap niya ang kasunduan ni Rimuru, habang nangako pa siya na hindi na siya muling manggugulo pa. Ibinigay naman ni Rimuru ang honey, ngunit doon niya nautakan ang isa sa pinakamalakas na Demon Lord na kanyang nakaharap. Matapos kumain ay tinanong ni Milim si Rimuru kung nais ba nitong maging isang Demon Lord, ngunit tinanggihan ito ni Rimuru dahil nakakaboring daw ito at isa pa ay marami daw siyang ginagawa sa bayan. Dahil doon ay naisip ni Milim na masaya ang ginagawa ni Rimuru, kaya naman nagpumilit siya na isama nito sa bayan dahil nais din niyang gawin ang lahat ng ginagawa nito. Wala nang nagawa pa si Rimuru ngunit sinabihan niya ito na huwag itong magulo, kung saan nangako naman si Milim. Subalit nang dumating si Gabiro at tinanong kung sino ang pandak na ito, siya ay nakatikim ng isang malakas na sapok mula sa Demon Lord. Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, nagpatawag si Rimuru ng isang pagtitipon sa bayan upang ipakilala ng maayos si Milim sa mga mamamayan. Dahil sa reputasyon ni Milim bilang isang Demon Lord ay agad siyang nagustuhan at masiglang sinalubong ng mga residente ng Tempest, kaya naman sinabi ni Milim na doon na siya titira simula ngayon. Wala nang nagawa pa si Rimuru, habang nakumbinsi din siya nito na sila daw ay BFF for life. Dahil sa pagiging magkaibigan ni Milim at Rimuru ay hindi maiwasan mag-alala ng matataas niyang mga opisyales. Bagamat maganda ito para sa proteksyon ng kanilang bansa dahil si Milim ay isa sa mga pinakamalakas na Demon Lords, maaari namang lumabas na masama ito sa iba pa dahil ang kanilang bansa ay nakipag-alyansa sa isang Demon Lord. Sa huli ay napagdesisyonan ng lahat na ipaubaya na lamang sa kanilang master ang pag-aalaga kay Milim dahil BFF for life naman daw sila. Samantala, sa loob ng sangay ng Free Guild sa Kingdom of Bluemond, nagpupulong sina Fuse at Beryard upang pag-usapan ang kamakailang pagkamatay ng Orc Lord. Habang hindi sila makapaniwala na isang slime ang nakatalo rito, hindi rin nila magawang maisip na nakapagpatayo pa ang slime na ito ng isang lungsod para sa mga halimaw. Upang masigurado ang kanilang seguridad, kailangan nilang malaman kung dapat ba nilang ituring ito na isang kalaban o kakampi, kaya naman nagpasya si Fuse na alamin ito ng personal kasama ang grupo ni Caval. Samantala, binisita ni Rimuru si Vesta upang tingnan ang progreso ng pananaliksik nito tungkol sa paggawa ng healing potion ng katulad sa kanya. Nang suriin na ito ni Rimuru ay napag-alaman niya na katulad nga ito ng kanyang full potion, kaya naman binati nila si Veste sa tagumpay nito na makalikha ng isang potion na katulad ng kay Rimuru. Naisip ni Rimuru na gumawa sila ng marami nito at ibenta upang magkaroon ng pondo ang Tempest, ngunit nag-aalala si Kaijin na masyado itong epektibo at napakakaunti lamang ng mga tunay na nangangailangan ng ganoong klase ng paggaling. Dahil doon ay iminungkahi ni Vesta na makipag-usap sila kay Haring Gazelle upang gawin ang matagal ng sistema ng Dwargen, kung saan gagawa sila ng mga mahihinang potion mula sa mga full potion upang ibenta ang mga ito at sila ay kumita. Napagtanto ni Rimuru na magandang ideya nga ito dahil ang parehong bansa ay makikinabang sa ganitong klaseng kasunduan. Ngunit pag-alis ni Rimuru ay nagkaroon ng pagsabog sa gitna ng lungsod, kaya naman agad itong pinuntahan ni Rimuru at nadatnan ang Regard na bangas ang mukha. Matapos pagalingin ni Rimuru si Regard ay napansin niya na naroon rin pala si Milim at isang beastman na bumubula ang bibig.
Lumalabas na tauhan pala ang mga ito ng isang Demon Lord na nagngangalang Carrion, kung saan dahil sa pangit na asal na ginawa nito kay Rigurd ay biglang dumating si Milim at sinapak din ang kawawang lalaki. Kahit hindi maganda ang ipinakitang asal nito sa kanyang mga tauhan ay inimbitahan pa rin ito ni Rimuro upang makausap kung ano ang kanilang hangarin. Ngunit ang nagngangalang Phobio ay sadyang mataas ang apog at sinabing hindi daw siya sasagot sa isang hamak lamang na slime. Gayunpaman ay mahinahon na itinuro ni Rimuro na di hamak na mas malakas siya kaysa kay Phobio at kontrolado niya ang mahigit 30% ng Jura Forest. Kaya kung hindi aayusin ni Phobio ang kanyang asal ay siya mismo ang magiging dahilan ng posibleng digmaan laban sa sarili niyang bansa. Dahil doon ay dumiretso na si Phobio sa tunay nilang layunin kung saan nais ng kanyang master na si Carrion na makuha sina Rimuro at ang iba pa upang maglingkod rito. Matapos makuha ang impormasyon ay sinabi ni Rimuro kay Phobio na maaari na itong umalis, ngunit nagbigay siya ng mensahe sa master nito na kung nais talaga nitong makipag-usap ay magkita sila ng personal. Sumunod naman sina Phobio, ngunit bago siya umalis ay bumulong siya ng isang paghihiganti kay Milim dahil sa ginawa nitong pamamahiya sa kanya. Pag-alis ng mga ito ay agad na tinanong ni Rimuro si Milim kung ano ang nalalaman nito tungkol kay Carrion at sa iba pang Demon Lord. Bagamat sinabi ni Milim na hindi siya magsasalita tungkol dito dahil nangako siya sa ibang Demon Lords ay sinabihan siya ni Rimuro na gagawan siya nito ng isang espesyal na armas kapalit ng mga impormasyon, kaya naman agad na rin siyang pumayag. Ipinaliwanag ni Milim na silang apat ni Carrion, Frey, at Clayman ay ginamit lamang si Gelmud upang lumikha ng isang puppet na Demon Lord na gagamitin nila para kontrolin ang Jura Forest. At dahil nabigo ang mga plano ng mga ito ay tila nakikita na nilang interes si Rimuro upang ito ang gawin nilang puppet at muling ituloy ang kanilang mga plano. Ngunit habang busy sina Rimuro sa kanilang mga hinaharap na problema, ang kaharian naman ng Falmeth ay nagsimula na rin upang imbestigahan ang tungkol sa Orc Lord at Jura Forest. Nagpadala sila ng isang maliit na grupo na magsisilbing scouting team na pinamumunuan ng nagngangalang Yum, kung saan habang nasa kagubatan sila ay nakasalubong nila ang grupo ni Fuse na hinahabol ng malaking gagamba. Maghahanda na sana ang buong grupo upang kalabanin ito, ngunit biglang dumating sina Gobta at mabilis lamang tinalo ang malaking gagamba, na ikinagulat naman ng lahat. Habang dinala nila sa lungsod ang nahuli nila para sa isang handaan, inimbitahan naman ni Rimuro ang mga tao sa kanyang opisina. Ngunit bago sila magsimula ay mayroon na namang ng maliit kay Rimuro dahil isa lamang siyang slime, kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi na napigilan pa ni Shion na manghambalos ng bisita. Binanggit ni Rimuro na nais niya ring magbukas ng isang diplomatikong relasyon at kalakalan sa Kingdom of Blumond at Kingdom of Falmeth dahil nakapagtatag na sila ng isang diplomatikong relasyon sa Dwarven Kingdom. Tumaas ang kilay roon ni Fuse at hindi siya naniniwala na nakipagkasundo si Haring Gazelle sa isang bansa na pinamumunuan ng isang halimaw, ngunit biglang dumating ang dating minister ng Dwargen na si Vesta upang patunayan ito. Gayunpaman ay nais munang masiguro ni Fuse na walang masamang balak si Rimuro sa mga kaharian ng tao, kaya naman sinabi ni Rimuro na maaari ang mga itong manatili sa kanilang bansa upang makita na sila ay kaibigan. Samantala, inalok naman ni Rimuro si Yum na magtrabaho sa kanya na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon sa Kingdom of Falmeth bilang isang independent na grupo. Ipinaliwanag ni Rimuro na nais niyang ipalabas na si Yum at ang grupo nito ang nakatalo sa Orc Lord habang ipapakalat ng mga ito ang balita na silang mga halimaw ang tumulong upang magapi ito. Sa paraang iyon ay magiging bayani si Yum sa paningin ng mga tao habang mababawasan naman ang takot at pagdududa ng mga tao kay Rimuro at sa Tempest. Matapos pag-isipan ni Yum ang alok ni Rimuro, sinabi niya sa bida na tunay na mapayapang lugar ang Tempest. At dahil sila ay may plano na ring umalis sa kanilang dating amo at maghanap ng ligtas na lugar, nagpa siya si Yum na manatili sa Tempest at maglingkod sa ilalim ni Rimuro. Samantala, ipinatawag naman ni Clayman ang isa pa nitong alagad na nagngangalang Tyr upang pag-usapan ng ilang chismis. Matapos nilang pag-usapan ang pananatili ni Milim sa lungsod ni Rimuro, ibinigay naman ni Tyr ang kanyang chismis tungkol kay Demon Lord Frey, kung saan labis daw itong nag-aalala dahil malapit nang muling mabuhay si Charybdis. Dahil doon ay naging interesado rito si Clayman, kaya naman ipinadala niya si Tyr at isa pa nitong alagad upang hanapin ang selyo ni Charybdis at gawin itong alagad. Samantala, habang nagkakamping sa loob ng Jura Forest, nagsisisi si Phobio sa kanyang ginawang kabalastugan dahil tila nabigo silang makabuo ng alyansa sa Jura Tempest Federation. Ngunit ang hindi mawala sa kanyang isipan ay ang ginawang pamamahiya sa kanya ni Milim kung saan nais niyang gumanti rito ngunit sadyang malayo ang agwat ng kanilang mga kapangyarihan.
Doon na lumitaw ang pinadalang tauhan ni Clement na nagpakilala sa kanilang bilang footman at kasama din ito ang isa pang payaso na si Tyr. May alok ang mga ito kay Phobio na isang kapangyarihan na maaari siyang gawing isang Demon Lord at iyon ay kapag nakontrol niya ang dragon na si Charybdis. Sinubukan siyang sabihan ng kanyang kasamahan na huwag papalinlang sa mga ito, ngunit ang kanyang galit mula kay Milam ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang alok ng dalawang payaso. Doon na ipinaliwanag sa kanya ng dalawa ang mga dapat niyang gawin upang mapalaya at makontrol si Charybdis, habang pinaalis naman niya ang kanyang mga kasamahan upang gawin ito ng mag-isa at hindi sila madamay. Samantala, nagpapahinga naman si Rimuru sa hot spring kasama si Fuse at ilang goblin. Sinabi ni Fuse na agad niya ring napagtanto na mapagkakatiwalaan si Rimuru, ngunit dahil matagal na siyang walang pahinga ay sinamantala na rin niya ang pagkakataon upang mag-relax. Dagdag pa niya na wala nang dapat pang isipin si Rimuru dahil halos natupad na rin niya ang bahagi ng kanilang kasunduan na ipakalat na sina Yum ang tumalo sa Orc Lord at ang pagtulong sa mga ito ng isang bansang pinamumunuan ng hindi mapanganib na mga halimaw. Bago umalis si Fuse ay muling humiling ng pabor rito si Rimuru, kung saan nais niyang magtayo ng mga kalsadang magdurugtong sa Tempest at sa kaharian ng Blue Mound. Bagamat nag-aalala si Fuse sa magiging pondo nito, sinabi ni Rimuru na sila ang bahala roon dahil ang mahalaga ay makahanap siya ng isang negosyanteng makatutulong sa pagpapalaganap ng balita tungkol sa kanilang mga produkto. Samantala, dinala na ng dalawang payaso si Phobio sa kinalalagyan ni Charybdis, ngunit bago siya magsimula ay ipinaliwanag ng mga ito na kailangan ni Charybdis ng isang pisikal na katawan upang manatili sa pisikal na mundo. Sa madaling salita ay kailangan lamang gawin ni Phobio na hayaan siyang gamitin bilang host ni Charybdis at kapag napagtagumpayan niya ang kalooban nito ay sila ay magiging isa at makukuha niya ang kapangyarihan nito. Kaya naman dahil sa magandang acting ng dalawa at mapanlinlang nilang mga salita ay nagawa nilang mapapayag si Phobio na pumasok sa kinalalagyan ni Charybdis. Makalipas ang ilang araw, dumating sa Tempest ang Triad at ang nakakabatang kapatid ni trainee na si Trya upang maghatid ng masamang balita. Ibinalita nito na muling nabuhay ang Calamity Class monster na si Charybdis, isang nilalang na may kapantay ng lakas ng isang Demon Lord at ito ay patungo ngayon sa capital ng Tempest. Dahil doon ay agad na nagsagawa ng pagpupulong si Rimuru, at doon ay ipinaliwanag pa ni Trya na si Charybdis ay isang marahas na pinuno ng kalangitan na matagal nang ipinanganak at maraming beses nang muling nabuhay. Dagdag pa ni Trya na isinilang si Charybdis mula sa ulap ng Magicals ni Veldora at tila itinuturing na anak ng True Dragon, kaya naman napapaisip si Rimuru na marahil siya ang pakay nito dahil nasa tiyan niya si Veldora. Pinayuhan ni Trya ang Tempest na kailangan nila ng mga mandirigmang kayang lumaban sa himpapawid dahil si Charybdis ay tumatawag ng mga alagad nito na tinatawag na Megalodon, kung saan gamit nito ngayon ang mga katawan ng mahihinang dragon bilang host. Doon na nagpresenta si Milim na siya daw ang tatalo sa halimaw, ngunit agad siyang pinigilan ni Shuna at Shien. Para sa kanila ay problema daw ito ng kanilang bansa, ngunit kung kakailanganin nila ng tulong ay saka lamang sila hihingi kay Milim. Nang paalisin na ni Rimuru ang lahat upang makapaghanda, sinabi ni Fuse na sa ilang araw niyang pamamalagi sa Tempest ay napansin niya na tila isang tao mag-isip si Rimuru. Doon ibinunyag ni Rimuru na dati siyang isang tao sa ibang mundo at muling nabuhay bilang isang slime sa mundong ito, katulad ng naging kapalaran ni Shizu. Kapalit ng human form ni Shizu ay tinanggap niya rin ang hangarin nito at ang kanyang pangako na harapin si Demon Lord Leon. Kaya naman kailangan niya munang talunin ang isang banta na maaaring kasing lakas nito, at sa pamamagitan nito ay magiging handa siya kapag dumating ang araw na makaharap niya si Leon. Sa pagdating ng Calamity Monster na si Charybdis ay nakahanda na rin ang hukbo ng Tempest na binubuo ng ilang grupo ng mga halimaw, habang tumawag din sila ng backup mula sa kaharian ng Dwarga na binubuo ng 100 Pegasus Knights. Sinimulan nilang atakihin ang mga Megalodon gamit ang Mahika, ngunit natuklasan ni Rimuru na may extra skill ang Charybdis na magic jamming na binabawasan ang bisa ng Mahika, kaya hindi ito nagawang wasakin ng Hellfire ni Benemero. Lumalabas na nahihirapan din ang mga High Orcs na tapusin ang isang Megalodon, buti na lamang ay dumating si Gabiro upang tumulong at nagawa nilang mapatay ito. Habang makikitang umaaksyon na rin ang mga Pegasus Knights, si Gobta naman at ang kanyang Goblin Riders ang nagiging pain sa isang Megalodon, habang si Hakuro ang baalang tumapos sa halimaw. Nagawa namang makontrol ni Souwei ang isang Megalodon gamit ang kanyang mga sinulid, at matapos niyang katayin ito ay pumunta siya sa likod ng Charybdis. Makikita namang nagsanib puwersa si Shien at si Ranga, ngunit nagtataka si Rimuru kung kailan pa natutong lumipad ang kanyang bodyguard. Doon ay tinapos ni Shien at ni Ranga ang dalawang Megalodon ng sabay, at pagkatapos ay tumungo din sila sa likod ng Charybdis kasama si Souwei.
Matapos nilang matalo ang lahat ng Megalodon ay inatake na nilang lahat ang Charybdis, ngunit napansin ni Rimuro na wala itong epekto sa halimaw. Kaya naman ginamit ng Charybdis ang kanyang defense mechanism at pinakawalan nito ang sarili nitong mga kaliskis na nagpatalsik sa mga tauhan ni Rimuro sa ibabaw at nagpa-atras sa iba pa. Ginamit din itong sandata ng Charybdis upang atakihin ang mga tauhan ni Rimuro, kung saan nahihirapan silang saligin at iwasan ng mga ito. Upang hindi na lubhang masugatan pa ang kanyang mga tauhan ay nag-take over na si Rimuro, kung saan gamit ang kanyang bagong skill na gluttony ay nilamon niya lamang sa isang iglap ang mga kaliskis. Gayunpaman ay muling nag-regenerate ang mga kaliskis ng Charybdis, kaya naman iniutos ni Rimuro sa kanyang mga tauhan na umatras muna at siya muna ang bahalang lumaban sa halimaw. Nang sinimulan na ni Rimuro ang pag-atake sa Charybdis, iniutos na rin ni Benemaro sa buong hukbo na atakihin ang halimaw. Subalit matapos ang maghapong walang tigil na pag-atake ay halos 30% pa lamang ang nagagawa nilang pinsala sa halimaw, habang ang puwersa ni Rimuro ay sugatan at halos pagod na ang lahat. Ngunit habang nag-iisip si Rimuro kung paano nila ito matatalo ay narinig niyang binanggit at isinumpa ng Charybdis ang pangalan ni Milem, kaya nang gamitan niya ito ng appraisal ay nalaman niya na may nabubuhay sa loob ng halimaw na may matinding galit kay Milem. Dahil doon ay tinawag na niya ang natutulog na Demon Lord at sinabihan na siya pala ang pakay ng Charybdis. Nang agad na lumapit si Milem kay Rimuro ay nakita ni Milem na ginawang host ni Charybdis si Phobio, kaya naman sinabihan siya ni Rimuro na kung maaari ay buhayin pa rin niya si Phobio. Nang agad na nakita ng Charybdis si Milem ay agad siya nitong inatake, ngunit sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay pinahinto niya ang mga kaliskis. At gamit naman ng kanyang Drago Buster ay madali niyang winasak ang katawan ng Charybdis, ngunit nagawa niyang mailigtas si Phobio. Matapos ang matagumpay na pag-alis ni Rimuro ng Magic Core ng Charybdis sa katawan ni Phobio, ay nagpaalam na sa kanya ang hukbo ng Dwargon upang bumalik sa kanilang kaharian. Nang magkamalay naman na si Phobio ay agad siyang humingi ng tawad sa kanyang ginawa, at ipinaliwanag niya kung paano niya nahanap ang lokasyon ni Charybdis sa tulong ng dalawang payaso na sina Tyr at Footman. Dahil doon ay nabanggit ni Gabiro na marahil ay kasamahan din ng mga ito ang isa pang payaso na nagngangalang Laplas, kung saan tila parte sila ng isang grupo na tinatawag na Moderate Harlequin Alliance. Kaya batay sa lahat ng impormasyong kanilang nalaman ay napagtanto nila na ang grupo na ito ay gumagamit ng iba upang gawin ang kanilang maruruming plano, kung saan pinaghihinalaan naman ni Milem na si Clayman ang nasa likod ng mga kilos ng mga payaso. Matapos patawarin ni Rimuro si Phobio ay biglang dumating ang master nitong si Carrion, at nagpapasalamat ito kay Rimuro sa pagpapatawad sa kanyang tauhan. Gayunpaman ay nakatikim pa rin si Phobio ng masakit na disiplina mula sa kanyang master, habang bilang ganti sa kabaitan ni Rimuro ay nangako si Carrion na hindi siya gagamit ng kahit anong dahas laban sa Tempest at makakaasang tutulong kapag kinakailangan ito. Matapos umalis ni Carrion ay sinabi ni Rimuro sa kanyang mga tauhan na maaari na rin silang umuwi at magpahinga. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay ay nagsagawa ang lahat ng isang handaan, kung saan inihain sa hapagkainan ang iba't ibang klaseng putahe mula sa karne ng Megalodon. Habang busy ang karamihan sa inuman at kainan, ang mga dwarves at si Kurobei naman ay pinagpaplanuhang gumawa ng mga armor at sandata gamit ang mga kaliskis ng Megalodon. Samantala, kasama namang nagpapahinga ni Rimuro sa paliguan ng mga magagandang dilag ng Tempest, kung saan doon ay patuloy siyang kinukumbinsi ni Milem na maging isang Demon Lord, ngunit wala pa talagang interes roon si Rimuro. Ilang sandali lamang ay nagpaalam muna pansamantala si Milem sa kanila upang bumalik sa kanyang trabaho, ngunit bago siya umalis ay nangako siyang babalik muli balang araw. Matapos ang pagdiriwang at kanya-kanya ng pahinga ang lahat, napaniginipan ni Rimuro si Shizo na humihiling sa kanya na iligtas niya ang 5 batang estudyanteng naiwan nito. Kaya naman kinabukasan ay agad na nakapagpasya si Rimuro na tuparin na ang isa sa kahilingan ni Shizo at pumunta sa kaharian ng Ingrasya, at iwan muna sa kanyang mga tapat at maasahang mga opisyales ang pangangalaga sa kanilang bansa. Upang manatiling hindi kapansin-pansin ay tanging si Ranga lamang ang isinama ni Rimuro sa kanyang paglalakbay, at excited siyang tumungo sa kaharian ng Ingrasya dahil ito ang unang pagkakataon na pupunta siya sa kaharian ng mga tao, simula nang siya ay muling isinilang sa mundong ito 2 taon na ang nakalipas. Ang unang plano ni Rimuro ay makipagkita kay Yuki Kagurazoka, ang pinuno ng Freedom Association na minsang tinulungan at pinalaki ni Shizo. Makalipas lamang ang 3 araw ay narating na agad nila ang Royal Capital ng Ingrasya, kung saan sa tulong ng mga dokumentong inihanda ni Fuse ay matagumpay na nakapasok si Rimuro sa loob ng kaharian. Habang namamangha si Rimuro sa kasaganaan ng kaharian, lalo pa siyang namangha nang dumiretso siya sa headquarters ng Free Union dahil ito ay may sliding door at teleportation panel.
Dinala siya ng receptionist sa opisina ng Grandmaster kung saan doon niya nakilala ang Grandmaster ng Freedom Association na si Yuki Kagurazoka. Ngunit nang humarap si Rimuro ay biglang nagbago ang itsura ni Yuki dahil natatandaan niya ang maskara ng kanyang guro. Nang ipaliwanag ni Rimuro na isa siyang slime na kayang gayahin ang anyo ng kahit anong nilalang na kanyang kainin, hindi ito nagustuhan ni Yuki at bigla siya nitong inatake. Ngunit nang banggitin ni Rimuro ang linya mula sa isang video game na hindi siya isang masamang slime, doon ay kumalma si Yuki at napagtanto na isa ring taga-ibang mundo si Rimuro. Matapos ipaliwanag ni Rimuro kung paano siya napunta sa mundong iyon at kung anong nangyari kay Shizu, mabilis na naging magaan ang samahan nilang dalawa ni Yuki, kung saan ikinwento pa ni Rimuro kung paano nagtapos ang ilan sa mga paborito nilang anime at manga sa Earth. Kaya upang maranasan naman ni Yuki na matapos ang kanyang mga paboritong manga, ginamit ni Rimuro ang kanyang unique skill na Great Sage upang gumawa ng maraming volume ng manga mula sa kanyang memorya, kung saan masayang-masaya naman roon si Yuki. Matapos yun ay tumungo na sila sa usapan kung ano ang tunay na pakay ni Rimuro kung bakit siya pumunta ng Ingrasya. Sinabi ni Rimuro na naroon siya upang tuparin ang isa sa kahilingan ni Shizu, at iyon ay ang turuan ng naiwan nitong mga estudyante. Agad naman itong naintindihan ni Yuki, kaya sa tulong niya ay naging guro si Rimuro sa Freedom Academy, na may libreng pagkain kada araw at sahod na kayang bumuhay ng isang pamilya. Habang patungo sila sa silid-aralan ay nabanggit ni Yuki ang tungkol sa isa sa mga dating estudyante ni Shizu na si Hinata Sakaguchi, na sinasabing nalampasan nito ang lakas ni Shizu sa edad na 15 taong gulang lamang. Ipinaliwanag din ni Yuki na hindi tulad niya at ni Hinata at Rimuro na aksidenteng napunta sa mundong iyon, ang 5 batang estudyante ni Shizu ay sinadyang ipinatawag bilang bahagi ng isang ilegal na summoning na isinagawa ng iba't ibang bansa. Sa pananaw ng maraming bansa sa mundong ito ay mas mura raw ang paggamit ng summoning magic upang pilit na dukutin at bigyan ng kapangyarihan ng mga tao sa ibang mundo, kaysa sanayin ang sarili nilang hukbo laban sa malalakas na halimaw gaya ng mga Demon Lord. Ngunit dahil sa mga minadali at hindi kumpletong pamamaraan ng summoning sa mga batang ito ay hindi sila nagkaroon ng sapat na skills na nagresulta sa napakalaking magic sa loob ng kanilang mga kaluluwa na unti-unting sumisira at pumapatay sa kanila. At dahil wala pang nahahanap na paraan upang mailigtas ang mga batang ito, ang pinakamahabang panahon na maaaring mabuhay ang mga ito ay nasa 5 taon lamang. Doon na naunawaan ni Rimuro kung bakit ganoon na lamang nais iligtas ni Shizu ang mga bata, kaya naman nangako siya kay Yuki na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas ang mga ito. Subalit pagpasok ni Rimuro sa silid-aralan ay isang napakainit na welcome ang kaagad niyang natanggap mula sa isa sa mga estudyante ni Shizu. Ang mga estudyante ni Shizu ay binubuo ni Kenya Misaki, Alice Rondo, Gail Gibson, Ryota Sekiguchi, at ang batang si Chloe Obert. Ngunit nang makita ito ni Veldora ay bigla siyang nag-react sa batang ito na ipinagtaka naman ni Rimuro. Sinimula ni Rimuro ang kanyang unang araw ng pagiging isang guro sa pagtawag ng mga pangalan ng kanyang mga estudyante para sa kanilang attendance. Ngunit nang walang sino man ang seryosong tumugon sa kanya, napilitan siyang gamitin si Ranga upang takutin ang mga bata at pasunurin na sumagot ang mga ito. Bagamat alam ni Rimuro na medyo hindi patas ang ganoong paraan, kailangan muna niyang maitaguyod ang disiplina sa klase. Pagkatapos nito ay inihayag niya na ang unang gagawin nila para sa araw na iyon ay isang pagsusulit kung saan magkakaroon sila ng mock battle upang masukat ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, habang mayroon ng mga itong 10 minuto upang siya ay matalo. Ngunit ang totoong layunin ni Rimuro ay makita kung mababawasan ba ang sobrang magic skills o enerhiya na nasa loob ng mga bata upang mailigtas ang buhay ng mga ito. Ang unang sumabak sa laban ay si Kenya, kung saan ginamit niya ang kanyang fire magic ngunit ni isa ay walang tumama kay Rimuro. Kaya nang maubos na lamang ang 10 minuto sa mga bara-bara nitong pag-atake, doon ay napatakbo na lamang sa iyak si Kenya. Ang sumunod namang sumabak ay si Chloe, kung saan gamit ang kanyang water magic ay ikinulong niya si Rimuro sa kanyang water jail na may mga patalim sa loob. Naisip ni Rimuro na tila isang prodigy si Chloe, ngunit kahit ganoon pa man ay wala pa ring talab sa kanya ang kapangyarihan nito. Gayunpaman ay pinuri pa rin ni Rimuro si Chloe, kung saan napaiyak naman ang bata sa tuwa. Para naman sa ikatlong estudyanteng sasabak sa laban, ginamit ni Gail ang kanyang magic bullet ngunit kinain lamang ito ni Rimuro gamit ang kanyang gluttony. Ang sumunod naman ay ang tahimik na si Ryota, ngunit nang gamitin na nito ang kanyang berserker ay tila naging mabangis itong hayop. Ngunit dahil sa kakulangan niya ng kontrol rito ay naubos na lamang ang kanyang oras nang hindi niya natatamaan si Rimuro. Ang huling sumabak sa laban ay si Alice, kung saan gamit ang kanyang kakayahang puppetry ay kinontrol niya ang kanyang mga laruan upang atakihin si Rimuro.
Pinuri rin ni Rimuro ang kakayahan ni Alice at sinabing mayroon itong potensyal kapag na-master niya ito, ngunit sa huli ay naubusan na rin ito ng oras. Matapos ang kanilang naging training exercise, napansin ni Rimuro na hindi nabawasan ang sobrang magicals na nasa loob ng katawan ng mga bata. Naisip ni Rimuro na gamitin ang kanyang skill na Degenerate upang pilit na alisin ang sobrang enerhiya, ngunit giit ng Great Sage na nakahalo mismo sa kanilang kaluluwa ang sobrang magicals, kaya kung pilit itong aalisin ay mamamatay pa rin ang mga bata. Kaya habang mag-iisip na lamang siya ng ibang paraan, inilabas niya ang maskara ni Shizo at ipinaliwanag na ipinagkatiwala sa kanya ng kanilang dating guro ang maskarang iyon, kasama ang responsibilidad na alagaan silang lahat. Dahil doon ay nakuha ni Rimuro ang tiwala at respeto ng mga bata, habang ipinangako naman niya na ililigtas niya silang lahat. Kinagabihan, ginamit ni Rimuro ang warp portal na itinuro sa kanya ni Vesta upang bumalik ng Great Forest of Jura, at itanong kay Trainee kung saan naroon ang mga superior spirits dahil tulad ng paninirahan ni Ifrit sa loob ng katawan ni Shizu, nais niya itong gayahin upang patatagin din ang mga magicals sa loob ng katawan ng mga bata at mailigtas ang mga ito. Sinabi ni Trainee na maaari siyang pumunta sa Dwelling of the Spirits na pinamumunuan ng Queen of Spirits, ngunit sa kasamaang palad ay wala na raw itong alam na daan na patungo roon at wala rin silang koneksyon sa bagong Queen of Spirits dahil ang dating reyna na kanilang pinaglingkuran ay matagal nang pumanaw. Isang buwan na ang lumipas mula nang maging isang guro si Rimuro ay hindi pa rin niya nahahanap ang lugar kung saan nakatira ang mga superior spirits. Ngunit habang nagpipiknik sila ng kanyang mga estudyante, isang Sky Dragon ang bigla na lamang lumitaw mula sa himpapawid at patungo ito sa kapital. Naisip ni Rimuro na magpakitang gilas sa kanyang mga estudyante, kaya iniwan niya muna kay Ranga ang pangangalaga sa mga ito at agad siyang lumipad upang sundan ang dragon, habang binago niya din ang kanyang sarili upang hindi siya makilala. Samantala, nakarating na ang Sky Dragon sa kapital at sa isang atake lamang nito ay malaki kaagad ang naging pinsala sa gate ng lungsod. Muling naghanda ang dragon sa pag-atake, kung saan sa pagkakataong ito ay isang merchant naman ang target nito. Ngunit biglang dumating si Rimuro at kinain niya lamang ang atake nito pati na ang dragon mismo sa isang iglap, kung saan hindi makapaniwala ang merchant sa kanyang nasaksihan. Kaya nang makabalik si Rimuro sa Free Union Headquarters ay ipinaalam sa kanya ni Yuki na may isang merchant na nagngangalang Mjolnir ang nais siyang imbitahan sa isang hapunan kasama ang kanyang mga estudyante. Bagamat nag-disguise na si Rimuro upang hindi siya makilala, ipinahayag ni Mjolnir na alam niyang si Rimuro ang nagligtas sa kanya dahil sa mga impormasyon niyang nakukuha sa pagiging isang merchant. Kaya nang maisip ni Rimuro na dahil kilala na siya nito kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang katungkulan, inanyayahan niya itong pumunta sa kanyang lungsod dahil nais nilang matuto kung paano nila maibebenta ang kanilang mga gawang produkto. Agad namang tinanggap ni Mjolnir ang imbitasyon ni Rimuro dahil alam niyang makikinabang rin siya dito. Bago sila umalis ay nag-alay muna ng panalangin ng isang waitress sa mga bata na ibigay ang pagpapala ng Queen of Spirits upang sila ay maproteksyonan. Kaya nang marinig ito ni Rimuro ay agad niyang tinanong ang lokasyon ng Dwelling of the Spirits at doon ay napag-alaman ni Rimuro na matatagpuan ito sa Alg Nature Park sa Republika ng Algracia. Matapos sundin ang impormasyong ibinigay ng isang waitress, kaagad na tumungo sina Rimuro at ang kanyang mga estudyante sa kinaroroonan ng Dwelling of the Spirits at doon ay pinasok nila ang isang labyrinth. Ngunit habang naglalakad sila sa loob ay bigla silang nakarinig ng mga boses sa kanilang isipan na tila tinatakot at kinakausap sila ng mga ito gamit ang telepathy. Nakiusap si Rimuro sa misteryosong boses na dalhin sila sa mga superior spirits dahil nais niyang makipag-usap sa mga ito, kung saan agad namang pumayag ang misteryosong boses ngunit sa isang kondisyon. Biglang nagliwanag ang kanilang harapan at isang daan ang bumungad sa kanila, kung saan sa dulo nito ay naghihintay sa kanila ang isang mecha golem na di umano'y kailangan muna nilang talunin. Inutusan ni Rimuro si Ranga na protektahan ng mga bata dahil siya na mismo ang haharap sa mecha golem na ipinagmamalaki ng misteryosong boses. Gamit ang Great Sage ay natuklasan ni Rimuro na gawa sa bakal ang golem, kaya naman ang kanyang skill na Black Thunder ay hindi gagana rito, at paniguradong hindi niya rin ito matatalo gamit ang espada. Gayunpaman, gamit ang kanyang mga matitibay na sinulid ay iginapos niya ang golem upang hindi ito makagalaw, at sa pamamagitan naman ng kanyang skill na Hellflare ay tinapos niya ito sa isang atake lamang. Matapos talunin ni Rimuro ang Mecha Golem, sinabi ni Rimuro sa misteryosong boses na sasapitin din ito ang parehong kapalaran kung hindi ito magpapakita. Kaya naman isang takot na pixie ang biglang lumabas, kung saan ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang Ramirez of the Labyrinth, isa sa 10 Great Demon Lords.
Hindi naman lubos na makapaniwala si Rimuro na isa itong Demon Lord dahil kung ikukumpara sa kanyang kaibigan na si Milem na isa ring Demon Lord ay masyadong mahina si Ramirez. Habang ayaw ni Ramirez na ikinukumpara siya sa isang hangal na katulad ni Milem, bigla niyang napagtanto na si Rimuro ang slime na kumokontrol sa Great Forest of Jura. Dahil doon ay ipinakita ni Rimuro ang kanyang tunay na anyo kung saan hindi makapaniwala ang kanyang mga estudyante dahil ito ang unang beses na nakita nila ang tunay na anyo ng kanilang teacher. Dagdag pa ni Ramirez na nanggaling na pala roon si Milem upang ipagmalaki sa kanya na nagkaroon daw ito ng bestie, kaya naman sa sinabing iyon ni Ramirez ay naniniwala na si Rimuro na isa rin itong Demon Lord. Nang magpasya muna silang magpahinga, doon ibinunyag ni Ramirez na wala naman talaga siyang balak na paslangin sina Rimuro, kung saan nais niya lamang gumawa ng isang palabas upang iligtas sila at makuha niya ang kanilang respeto. Ngunit dahil winasak ni Rimuro ang kanyang ipinagmamalaking mecha golem, ipinaliwanag niya na lamang na isa itong komplikadong imbensyon ng mga dwarves at elves na binago niya gamit ang spirits engineering at kombinasyon ng iba't ibang elementals. Natuklasan din ni Rimuro na ito ang pumalpak na proyekto ni Vesta na tinatawag na Magi Soldier dahil hindi nila magawa ang magic core na magsisilbing puso nito, kaya nang itapon nila ito ay kinuha ito ni Ramirez at inayos gamit ang kanyang kaalaman. Napagtanto ni Rimuro na dahil sa taglay na katalinuhan ni Ramirez ay baka maaari siya nitong matulungan, kaya humiling siya rito ng isang pabor, at bilang kapalit ay nangako siyang gagawa niya ito ng bagong mecha golem. Dahil naging interesado rito si Ramirez ay ikinwento na ni Rimuro ang tungkol sa kalagayan ng mga bata, at hiniling niya na ipakilala siya nito sa Queen of Spirits. Ngunit laking gulat ni Rimuro na sabihin ni Ramirez na siya mismo ang dating Queen of Spirits bago siya bumagsak sa kanyang katayuan at naging isang Demon Lord. Speaking of bumagsak din sa katayuan, nabanggit ni Ramirez na si Leon ay dating isang chosen hero na bumagsak din sa katayuan at naging isang Demon Lord. Lumapit daw sa kanya noon si Leon at humiling na tumawag ng isang superior spirits, kaya nang matupad nito ang kanilang kasunduan ay wala na siyang nagawa kundi ibigay ang kanyang basbas bilang Queen of the Spirits. Dagdag pa ni Ramirez na may nais ding tawagin si Leon na isang partikular na tao sa ibang mundo, ngunit agad niya itong tinanggihan dahil imposible daw ito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nakapagpasya na si Ramirez na tuparin ang kasunduan nila ni Rimuro, kung saan dinala sila nito sa pinakamalalim na parte ng labyrinth na tinatawag na Dwelling of the Spirits. Ipinaliwanag ni Ramirez na maaari silang tumawag ng mga umiiral ng superior spirits, ngunit kung hindi ang mga ito interesado ay maaari silang lumikha sa pamamagitan ng mga enerhiya ng mga ito at bumuo ng bagong superior spirits. Matapos ituro ni Ramirez ang altar kung saan sila mananalangin upang tumawag ng mga superior spirits, una nang sumubok si Gale bilang pinakamatanda sa 5 bata. Ilang sandali lamang ay dumating na ang mga espiritu, ngunit nang mapansin ni Rimuro na inferior spirits lamang ang mga ito ay nakapagpasya siyang gamitin na lamang ang mga ito upang bumuo ng superior spirits. Gamit ang kanyang gluttony ay kinain niya ang mga inferior spirits, at gamit naman ang kanyang degenerate ay pinagsama niya ang mga ito upang makabuo ng isang superior spirits na may attribute na Earth. Bilang senyales na tagumpay ito ay napansin ni Rimuro na huminahon na ang mataas na enerhiya ni Gale at mapipigilan na din ito ang pagkasira ng kanyang katawan, habang inaasahan niya na sa pagtanda nito ay unti-unti na rin itong magkakaroon ng mga kakayahan. Ang sumunod naman ay si Alice, kung saan ginaya lamang ni Rimuro ang ginawa niya kanina upang makabuo ng isang artificial na superior spirits at mayroon naman itong attribute na space. Ngunit nang si Kenya na ang sumubok, hindi pa nga siya nananalangin ay kusa nang lumitaw ang isang light superior spirits, kung saan naramdaman daw nito ang potensyal ni Kenya na maging isang chosen hero balang araw. Dahil doon ay nagpa siya ang light spirit na mananatili kay Kenya at aalagaan hanggang sa paglaki nito, habang tuturuan din niya si Kenya na makontrol ang kanyang enerhiya. Samantala, muling ginaya ni Rimuro ang ginawa niya kanina at nakabuo siya ng artificial superior spirit na may attribute na wind at water para naman kay Ryota. Ang panghuli naman ay si Chloe, kung saan bago siya magsimula ay ipinagtapat niya muna ang pagmamahal niya kay Rimuro. Ngunit napaisip na lamang si Rimuro na mas maa-appreciate niya yon kung naghintay lamang si Chloe ng 10 taon bago yon sabihin. Subalit nang magsimula ng manalangin si Chloe ay biglang nakaramdam ng pagyanig si Rimuro, at sa halip na superior spirit ang lumabas ay isang spiritual body ang nagpakita, na may abnormal na taas ng enerhiya. Nang makita nito si Rimuro ay agad itong lumapit sa kanya at hinalikan siya nito, habang muli na namang nag-react si Veldora dahil kahawig nito ang hero na nagkulong sa kanya. Nais itong pigilan ni Ramirez dahil tila ito daw ay delikado, ngunit mabilis itong kumilos at pumasok sa katawan ni Chloe.
Agad namang sinuri ni Rimuro ang katawan ni Chloe at natuklasan niyang naging maayos naman ang enerhiya nito, kaya naisip niya na marahil ay wala namang problema. Ayon kay Ramirez ay posibleng ang babaeng iyon ay isang nilalang na ipinanganak sa hinaharap, at ang pagpili nito kay Chloe ay inilatag nito ang pundasyon ng muli nitong pagkabuhay. Bagamat hindi maintindihan ni Rimuro ang paliwanag ni Ramirez, ang importante na lamang sa kanya ngayon ay maayos na ang kalagayan ni Chloe. Matapos nitong malutas ang problema ng mga bata, nagpasalamat sina Rimuro at ang kanyang mga estudyante kay Ramirez, habang lumabas na rin ang iba pang mga fairies. Bilang pagtupad naman sa kanyang pangako kay Ramirez, gumawa si Rimuro ng isang manika gamit ang bakal at nag-summon siya ng isang demon upang manirahan dito. Nang makabalik sila ng Ingrasya, nagpasalamat si Yuki sa ginawang pagliligtas ni Rimuro sa mga bata dahil simula ngayon ay makakapamuhay na sila ng normal, ngunit sa ngayon ay nais niya munang manatili ang mga bata sa Freedom Academy upang ituloy ang kanilang pag-aaral at makapamili ng tatahakin nilang kinabukasan. Nang tanungin ni Yuki si Rimuro kung paano niya nalutas ang kalagayan ng mga bata, hindi ito sinabi ni Rimuro dahil may mga bagay itong hindi dapat malaman. Kaya naman upang hindi na ito magpumilit pa ay binigyan niya na lamang si Yuki ng sandamakmak na manga, na labis na ikinatuwa naman ng headmaster. Kinalaunan ay pinagmamasdan ni Rimuro ang maskara ni Shizu upang ipaalam rito na tagumpay niyang nailigtas ang mga bata at maaari na itong makapagpahinga ng matiwasay. Samantala, may isa namang nilalang ang nagmamasid sa bida at nanghihinayang siyang hindi siya ang naunang natawag nito, ngunit sa susunod ay sisiguraduhin na niyang masasagot na niya ang tawag ni Rimuro at dadalhin siya sa katotohanan ng mundong ito. Nang dumating na ang oras upang magpaalam si Rimuro, doon ay naging emosyonal ang mga bata dahil ayaw nilang mahiwalay sa kanilang pinakamamahal na guro. Subalit bago umalis si Rimuro ay ibinigay niya ang maskara ni Shizu kay Chloe, habang nagbigay din siya ng mga bagong robe na gawa ni Shuna sa mga bata. Nangako si Rimuro na bibisitahin niya ang mga bata sa hinaharap dahil alam niyang magkikita pa silang muli. Habang papaalis sila ng Ingrasya, sinabi ni Rimuro kay Ranga na alam niyang tama ang ginawa niyang pagbibigay ng maskara kay Chloe dahil tila may kutob siya na magiging isa itong hero sa hinaharap. Ngunit habang nag-uusap silang dalawa ni Ranga ay may isang misteryosong babaeng nakikinig sa kanila. Sa huli ay nag-transform na si Rimuro sa pagiging slime at nagpatuloy na silang maglakbay pabalik ng kanilang bayan, habang patuloy pa rin silang pinagmamasdan ng misteryosong babae. Bumalik ang istorya sa nakaraan kung saan isang babae na duguan ang gumawa ng isang ritual upang tawagin ang isang primordial demon. Hiniling ng babae na patayin nito ang mga nilalang na kanyang tinutukoy, at bago mamatay ang babae ay sinabi nito na ibibigay nito ang kanyang kaluluwa bilang kabayaran. Tinanggap naman ito ng demon, ngunit sinabi nito na hindi sapat ang isang kaluluwa lamang bilang kabayaran, kaya naman kukunin na lamang nito ang mga kaluluwa ng mga nais ipapatay ng babae. Makalipas ang ilang araw, pumunta naman si Shizu sa kaharian ng Filthwood na matatagpuan sa hangganan ng Jura Forest upang gawin ang isang request na talunin ang isang demon na nabuhay muli. Doon ay makakasama niya ang ilang adventurer na nakatanggap din ng parehong request, at ang kanyang pagdating sa kastilyo ang nagbigay pag-asa sa mga ito na matatalo nila ang demon. Maya-maya pa ay dumating na ang ministro ng kaharian at ipinaalam nito sa lahat na ang kanilang dalawang champions na kilala bilang Silver Wings ay pumanaw na rin, kaya naman sila na lamang ang inaasahan ng buong kaharian. Ipinaliwanag ng ministro sa mga adventurer na ang kanilang misyon ay talunin ang isang demonyong nabuhay muli, kung saan matagal ng panahon ang nakalipas ng ito ay matalo ng kanilang bayani na nagngangalang Orthos. Ngunit dahil wala silang impormasyon kung paano ito natalo ng kanilang bayani ay nabahala rito ang mga adventurer, kung saan ang isa ay nagpasya na lamang na umuwi, ngunit pinigilan ito ng mga kawal. Upang mapakalma ang lahat ay ibinunyag ng ministro na walang pangalan ng demonyo na nangangahulugan na hindi ito gaanong kalakasan, ngunit tila habol ng demonyo ang katawan nito na nakahimlay sa kailaliman ng kanilang kastilyo upang makumpleto na ang pagkabuhay nitong muli. Bagamat ang kanilang plano ay pagsamasamahin ng lahat ng adventurer sa iisang silid upang matalo ang demonyo, ay nababahala pa rin rito si Shizu, dahil tila kalaban ang tingin sa kanila ng mga ito at hindi kakampi. Dahil nais pa ring umalis ng isang adventurer ay pinatay na ito ng isang kawal, ngunit ang katotohanan ay naibunyag nang biglang lumabas rito ang isang mahinang demonyo, na agad din namang napatay ng mga kawal gamit ang mahika. Doon ipinaliwanag ng kawal ang rason kung bakit nila pinagsama ang lahat ng mga adventurer sa iisang silid, dahil maaaring ang isa sa mga ito ay sinapian ng demonyo, kaya naman dapat umano ng mga itong sundin ang lahat ng kanilang sinasabi. Subalit habang nagkakagulo ang lahat ay biglang tumawa ang isang adventurer, kung saan lumalabas na ito pala ang primordial demon na ipinatawag ng babae.
Alam ng Primordial Demon na ang kapitan ng kawal ang nagpatawag sa mahinang demonyo at hindi ang adventurer, na hindi naman nagustuhan ng kapitan dahil sa panghuhusga nito. Habang naroon ang Primordial Demon upang isakatuparan ng hiling sa kanya ng kanyang summoner na kilala sa tawag na Silver Wings, ipinaliwanag niya na mas madali pa pala kaysa inaasahan ng kanyang misyon, dahil kung kailangan lamang niyang patayin ang lahat ng nasa silid upang maalis lamang ang target niyang demonyo ay gagawin niya. Dahil pakiramdam ni Shizo na hindi nagbibiro ang Primordial Demon ay agad siyang humarap upang pigilan ito, kung saan tinanggap naman ng Demon ang kanyang hamon at ipinakilala ang sarili bilang sa palayaw na Black. Agad na umatake ang Demon ngunit walang epekto kay Shizo ang kanyang apoy, kung saan doon niya natuklasan na may superior spirit si Shizo. Matapos yun ay doon na naglunsad ng sunod-sunod na atake si Shizo patungo sa Demon, ngunit tila pinaglalaroan lamang siya ng Demon at sinabing wala siyang kakayahang manalo. Kaya naman doon na ginamit ni Shizo ang kanyang Inferno Flame, ngunit tila wala rin itong epekto sa kalaban at napagtanto niya na isa nga itong Demon. Gayunpaman, nang umatake na ang Demon ay hindi sinasadyang tumama ito sa maskara ni Shizo, na nagresulta sa pagkaputol ng kanyang braso. Napagtanto ng Demon na ang maskara ni Shizo ay may infinity time compression na labis niyang ikinamangha, ngunit sa ngayon ay ipinahayag niya na aatras muna siya sa laban. Bagamat nagbunyi ang lahat sa pagkapanalo ni Shizo, nababahala naman ang hero kung ano talaga ang pakayroon ng Demon at kung sino ang kumuha sa serbisyo nito. Kinahapunan, naalala ni Shizo ang minsang ibinahagi sa kanya ni Leon tungkol sa mga Demon na kilala bilang mga primordial o progenitors. Ayon kay Leon ay sa halip na pangalan ay kilala ang mga ito sa kanilang mga kulay, ang Red Primordial ay kilala sa Rouge, ang White Primordial ay Blanc, at ang Black Primordial ay Noir. Dahil doon ay naalala ni Shizo na ang Demon na kanyang nakaharap ay may palayaw na Black, kaya naman napapaisip siya na marahil kaugnay ito sa mga misteryosong Primordial Demons. Makalipas ang ilang sandali ay isang knight ang dumating, at ipinaalam nito sa kanya na hinihiling ng hari at ng ministro ang kanyang presensya para sa isang pribadong pagpupulong sa ikailaliman ng kastilyo. Pagdating ni Shizo sa ikailaliman ng kastilyo ay agad na ibinunyag ng knight na ang ministro at hari ay isang puppet lamang, at ang totoong namumuno sa buong kaharian ng Filthwood ay isang tunay na demonyo na nagngangalang Orthos, na nakaupo sa kanyang harapan. Lumalabas na kasinungalingan lamang ang kwento tungkol sa Demon na umatake sa kanilang kaharian, at ang alamat ay umiikot sa iisang nilalang na parehong gumaganap bilang Demon at ang hero. Ibinunyag din ni Orthos na papatayin niya ang lahat ng mga adventurer na nasa kastilyo upang kunin ang kanilang mga lakas, habang si Shizo at ang kanyang maskara ay kukunin din niya upang lalo pa siyang maging makapangyarihan. Hindi naman ito hahayaan ni Shizo, ngunit nang sinimulan niyang umatake ay madali lamang itong pinigilan ng demonyo. Ibinunyag ni Orthos na siya ay isang archdemon na isang legendary class na demonyo, kaya ang kapangyarihan ni Shizo at ng dalawang champions na tinatawag na Silver Wings ay walang mga laban sa kanya. Dahil wala nang natitirang mahika si Shizo ay naisip niyang pakawalan na si Ifrit upang matalo lamang si Orthos, ngunit bago pa mangyari iyon ay biglang dumating si Noir upang ituloy ang kanyang misyon. Habang daladala niya ang mga ulo ng demonyo na nagkunwari lang palang mga kawal, mabilis niya ring tinapos ang dalawang puppet ng archdemon. Minaliit pa rin ni Orthos si Noir at sinabing wala siyang laban sa katulad nitong isang archdemon dahil siya ay isang mababang uri lamang ng demonyo, ngunit sa isang iglap ay sinakal ni Noir si Orthos at sinabing sino sa kanilang ngayon ang mababang uri ng demonyo. Sinabi ni Noir kay Orthos na wala itong karapatang mabuhay, kaya naman nilamon niya ang katawan nito at ang kaluluwa upang tiyakin na hindi na ito mabubuhay pang muli. Matapos ang lahat ng nangyari ay nagawang malinis ni Noir ang lahat ng demonyong naninirahan sa kaharian ng Filthwood, habang bago naman iyon ay nagkaroon ng pag-uusap si Noir at Shizo, na ipapalabas nila na si Noir ang pumatay sa hari at ministro, at si Shizo ang nakapatay sa Black Demon. Sa huli ay nagpatuloy na muli si Shizo sa kanyang paglalakbay, habang sa paglipas naman ng panahon ay naging interesado si Noir kay Rimuro dahil suot nito ang maskara ni Shizo. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.